Mula nang ipanganak siya, siya ay isang mababang alipin na, ni hindi kailanman naisip na, maaari niyang palitan ang mahal na dalaga. Isulat muli ang kanyang buhay. Si Good at ang kanyang ama ay nagtutulungan sa isa't isa. Magkasamang naglilingkod sa pamilya ng dalaga. Ang dalaga ay mayabang ang ugali, matigas ang ulo at walang pakialam. Araw-araw, si Good ay hindi lamang kailangang alagaan ang buhay ng dalaga sa pang-araw-araw, kundi kailangan ding gawin ang kanyang gawain sa pagbuburda, pagbabasa at pagsusulat. Unti-unti, si Good ay hindi lamang naging bihasa sa lahat ng gawain, kundi natuto rin kung paano gamitin ang mga kasanayang ito upang kumita ng dagdag na pera. Ang pinakamalaking pangarap niya ay makaipon ng sapat na pera upang makatakas kasama ang ama mula sa impyernong buhay na ito. Ang mag-ama ay gumawa pa ng isang senyas. Kung si Goody ay gagawa ng isang tiyak na galaw ng kamay, ibig sabihin ay magkikita sila sa tarangkahan ng lungsod at sama-samang tatakas sa kanyang mababang katayuan bilang alipin. Alam ni Good ang kanyang huling kapalaran, na kadalasan ay kamatayan. Ang kanyang ina ay namatay dahil sa sakit. Wala siyang magawa kundi panoorin itong umalis. Noon, maliit pa si Good, humiling siya ng tulong sa pamilya ng dalaga. Ngunit ang natanggap lamang niya ay malupit na panunuya. Ang mga alipin tulad ninyo ay hindi kahit kasing halaga ng aso o baboy. Hindi karapat-dapat na gamutin. Nang araw na iyon, narinig ni Good mula sa mga kaibigan na ikakasal na ang dalaga. Hindi niya maiwasang magtaka. Bakit may gustong magpakasal sa ganitong babae? Parang baliw ang lalaki mula sa pamilyang iyon. Kaya pumayag siyang pakasalan ang dalaga. Ang lalaking ikakasal sa dalaga ay si Seon-hui. Labis siyang kuryoso tungkol sa kanyang mapapangasawa. Gusto niyang makita ng harapan ang babaeng makakasama niya habang buhay. Kung ano ang hitsura nito. Ang madrasta naman ay walang tigil sa pagpuri sa dalaga. Kahit simpleng pinanggalingan, napakagaling daw nito. Matalino at mabilis, kung hindi dahil sa paglalantad ni New Fan. Halos naniwala na si Seon-hui. Sinabi ni New Fan kay Seon-hui na, sa totoo lang, walang silbi ang dalaga. Walang alam gawin. Lahat ng trabaho ay ginagawa ni Good. Kaya labis na interesado si Seon-hui kay Good. Sa isang pagkakataon, habang nanonood sila ng pagtatanghal, si Goody ay nagpanggap na lalaki at nagbebenta ng money. Alam niyang si Seung-hyun ay pinsan ni New Fan, kaya binigyan niya ito ng isang pakete ng money para makabenta. Kahit hindi mahilig sa money, sobrang saya niya. Ngunit naakit siya sa galing ni Good sa pagsasalita. Nakaligtaan ni Good ang pagkakataon sa pagbebenta, kaya humingi siya ng tulong kay New Fan upang makapasok sa kusina, magtrabaho sa kaarawan ng matandang amo, upang kumita ng dagdag. Maraming fan ang pumayag ngunit pinayuhan si Good na mag-ingat. Baka mahuli siya ng dalaga. Sa pagbanggit pa lang ng dalaga, natakot na si Good nang makita itong papalapit sa kanya. Mabilis siyang tumakbo palayo, ngunit hindi inaasahan na makasalubong si Seon-hee na nakasuot ng damit ng prinsipe. Akala ni Goody ay nagpapanggap din ito, hanggang sa sinabi nitong siya ang i-baliw di, na ikakasal sa dalaga. Natuklasan ang katotohanan. Tumalikod si Good at tumakbo, ngunit hinawakan siya ni Seon-hee, at dinala sa pader ng lungsod. Pinanood ang dula tungkol sa masayang buhay ng mahihirap, na ipinapakita sa pader. Si Seon-hee ay nagmalaki ng paghamak. Sa tingin niya ay masyadong karaniwan ang kwento. Ngunit iba ang iniisip ni Good. Sinabi niya kay Seon-hee, para sa mga mababang uri tulad nila, ang mga kwentong ito ay pag-aliw. Tumutulong sa kanila na pansamantalang makalimutan ang hirap ng buhay. Ang mga salitang ito ay parang kidlat sa tenga. Nagumising kay Seon-hee, bigla siyang natauhan at napuno ng damdamin ang puso. Napagtanto ni Seon-hee na masyado siyang naging makasarili noon. Hindi kailanman. Tunay na nagmalasakit sa kalagayan ng mga nasa paligid niya. Kinuha niya mula sa kanyang dibdib ang isang jade pendant at ibinigay kay Good bilang regalo. Kinabukasan, pumunta si Good sa kusina upang tumulong tulad ng napagkasunduan. Ngunit hindi inaasahan na sa pag-amoy pa lang ng pagkain, nakilala na ng dalaga ang gawa ni Good. Agad itong pumunta sa kusina. Maraming fan ang nakakita at mabilis na sinabihan si Good. Sa kanyang pagkataranta, napatakbo si Good sa tirahan ni Seon-hee at nagtago sa likod ng paraban. Nakita ng dalaga si Seon-hee at agad nakalimutan si Good, nagsimulang magmalaki. Ipinakita ang kanyang kaalaman. Sa tingin niya, ang pagpapanggap bilang edukada ay magpapahanga kay Seon-hee. Ngunit hindi inaasahan na sinabi ng diretsyo ni Seon-hee na walang silbi ito at gusto niyang kanselahin ang kasal. Si Good na nagtatago sa likod ng paraban. Natakot nang gumawa ng ingay. Narinig ng dalaga ang tunog. Natuklasan na nagtatago si Good. Galit na galit ito. Sa tingin niya, si Good ang dahilan kung bakit gusto ni Seon-hee na kanselahin ang kasal. Sigurado siyang nilandin ito si Seon-hee. Iniutos ng dalaga sa mga katulong na bubugin si Good. Walang awa kahit ang ama ni Good, na nakiusap para sa anak, ay hindi rin nakaligtas sa bugbog. Hindi pa rin nasiyahan. Iprinoklama pa ng dalaga na paliliguan si Good at gagawing regalo para sa matandang amo. Napagtanto ni Good na ito ang pinakamagandang pagkakataon upang makatakas. Sininyasan niya ang kanyang ama, na ngayong gabi na ang oras ng kanilang pagtakas. Si Good ay pinaliguan at dinala sa harap ng matandang amo. Nakita ng amo si Good na hinubaran. Akala niya ay sabik ito, ngunit kinuha ni Good mula sa kanyang katawan ang isang karit, at hinampas ito ng walang direksyon sa amo. Ito ay paghihiganti para sa aking ina. May tao ba dyan sa labas? Narinig ng dalaga ang ingay at pumasok. Itin ang kamay upang hampasin si Good. Alisin mo ang maruming kamay mo sa akin. Maruming kamay, maruming babae ka, dapat kang mamatay. Sa ilalim ng iisang langit, walang sinumang dapat mamatay. At ang marumi ay ikaw. Galit na galit si Good at itinulak ito. Itinapon ang lahat sa kanya. Si Good at ang kanyang ama ay nagkita sa napagkasunduang lugar. Sa tulong ng mga taga-nayon, sa wakas ay nakatakas ang dalawa.
Nahiya ang dalaga at hindi matanggap. Nagpa siyang umupa ng mga mangangaso ng gantimpala upang hulihin si Good at ang kanyang ama. Ngunit hindi niya inaasahan na binayaran ni Seon Hui ng doble ang gantimpala upang pigilan ang mga mangangaso. Ang mag-ama ay tumakas sa isang kwartuhan. Natatakot na madamay ang anak na babae. Tahimik na umalis ang ama habang mahimbing na natutulog si Good. Alam ng may-ari ng kwartuhan ang kalagayan ni Good. Ngunit hindi siya pinalayas kundi pinanatili. Isang taon ang lumipas nang walang balita tungkol sa ama. Balak ni Good na magpatuloy sa paghihintay doon. Hanggang sa araw na iyon, dumating ang isang pamilya ng Maharlika. Binago ng kwartuhan ang buong kapalaran ni Good. Isang dalaga na nagngangalang Oki Taeon. Kusang lumapit at bumati kay Good. Napakasaya nilang nag-usap at naging magkaibigan. Si Oki Taeon ay madalas bumili ng alahas para kay Good. Kapag nahihirapan si Good, laging tumutulong si Oki Taeon. Labis na pinahahalagahan ni Good ang pagkakaibigang ito. Iniisip niya na maganda ang trato sa kanya ni Oki Taeon dahil naawa ito. Ngunit sinabi ni Oki Taeon, dahil ako ay may pribilehiyo, kaya lalo kong nararamdaman na dapat kong tulungan ang mga walang kapangyarihan. Labis na naantig si Good sa mga salita ni Oki Taeon. Kinuwento niya rito ang mga hinagpis at mga pangarap ng mag-ama. Ibinahagi rin ni Oki Taeon ang kanyang pangarap. Nais niyang maging isang diplomat, magbigay ng legal na suporta sa mga ordinaryong tao na hindi marunong bumasa at hindi naunawaan ang batas. Nakita ng may-ari ng kwartuhan na masayang nag-uusap sina Good at Oki Taeon. Nakiusap ito kay Oki Taeon at sa embahador. Nadalhin si Good sa bayan ng embahador. Si embahador kasama, si Oki Taeon ay nag-isip sandali at pumayag. Ito ang unang pagkakataon na bumalik siya sa kanyang bayan. Matapos maging adulto, nais niyang panatilihin ang kaibigang ito sa kanyang tabi. Nang gabing iyon, hinanap ni Oki Taeon si Good. Isinuot sa kamay niya ang singsing na jade ng kanyang lola. Pagkatapos ay inilarawan niya ang ugali at hitsura ng kanyang lola at mga kasama nitong malapit. Biglang may narinig na ingay sa labas. Pagbukas ng pinto, isang nagniningas na palaso ang bumaril papasok. Isang grupo ng magnanakaw ang dumating upang mandugas. Ang ama ni Oki Taeon at ang may-ari ng kwartuhan ay parehong napatay. Tumakas sila sa isang nakalock na silid. Ngunit hindi inaasahan na sinunog ng mga magnanakaw ang labas. Mabilis na kumalat ang apoy, gumuho ang bahay. Nadaganan ang paa ni Oki Taeon. Nakita ang lalong lumalaking apoy. Sinira ni Good ang pader upang iligtas si Oki Taeon. Ngunit itinulak siya ni Oki Taeon palabas. At siya mismo ay natabunan ng dagat ng apoy. Kinabukasan ng magising si Good. Napagkamalan siya ng lola na si Oki Taeon. Nabuhay ka, napakabuti naman. Salamat sa aking Taeon, ikaw si Taeon, di ba? Sa simula siya ay isang tumakas na alipin. Isang hindi inaasahang aksidente ang nangyari. Napagkamalan siyang mahal na dalaga, balak niyang tahimik na umalis. Ngunit hindi niya kayang itago ang katotohanan sa lola ni Taeon. Lumuhod siya sa harap nito. Uminamin ng kanyang tunay na pagkatao. Kinuwento ang buong detalye ng nangyari. Nalaman na ang tunay na apo na si Taeon ay patay na. Parang tinamaan ng kidlat ang lola. Bakit suot mo ang damit na sutla at singsing ko? Si Dalaga Taeon ang nagsuot nito sa akin. Siya at ang embahador. Nalaman ng aking nakakaawang kalagayan. Kaya ako'y inampon. Binigyan pa nila ako ng damit na sutla. Handa akong parusahan sa pagpapanggap bilang Dalaga Taeon. Ngunit pakikalmahan, ipakikita ko sa hukom. Alam ko kung sino ang salarin. Si Good ay minsang aksidenteng natuklasan ang pugad ng mga magnanakaw. Kasama ang lola, si Good sa katauhan. Ni Taeon ay naglahad ng detalye sa hukom. Hindi lang iyon, naaalala rin niya ang mga mukha ng magnanakaw. Hiniling sa hukom na maghanda ng tinta at pluma upang iguhit ang kanilang mga anyo. Nabigla ang lola sa kakayahan niya. Sa pagtingin sa wanted poster, sinabi ng lola kay Good na ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang Taeon. Hanggang mahuli ang mga magnanakaw. Kung malalaman ng mga tao ang kanyang pagkatao bilang tumakas na alipin, masisira ang buong pamilya. Sa mga sumunod na panahon, patuloy na nagulat ang lola kay Good. Natuklasan niyang si Good ay hindi lamang mahusay sa panitikan, kundi magaling din sa paggawa ng tula, pagguhit, pagkukwenta at pagbuburda. Higit sa lahat, napatahimik ni Good ang mga ginang na hindi gusto. Sa lola, ang ama ni Oki Taeon pagkatapos bumalik sa bayan, ay pupunta sa akademya upang maglingkod. Ito ay nagpainggit sa mga ginang. Narinig na ang pamilya Oki ay may isang apo lamang na bumalik. Natutuwa ang mga ginang. Si Ginang Pierre pa ay nagpadala ng liham kay Taeon na may panunuya, gamit ang mga salitang puno ng sarkasmo. Sumagot si Good gamit ang isang makisig na tula. Sinasabi nitong kami raw ay mga magkakatay, na gustong-gusto ang ingay ng baboy. Diyos ko, napakamatapang ng batang ito. Paano niya nasabi iyon? Nalaman ng lola ang nangyari at natuwa. Hindi nagtagal, nahuli ang mga magnanakaw. Ngunit tumanggi silang umamin. Si Good ay humarap sa hukom upang ituro sila. Binugbog ang mga magnanakaw ng 100 hagupit. Kinilala ng pinuno ng magnanakaw si Good bilang katulong sa kwartuhan. Si Good ay hindi natakot. Ang mga pinatay mo ay maaaring nakatulong sa maraming tao. Kaya kahit mamatay ka, hindi ka makakaligtas sa sumpa. Nabayaran na ang malaking paghihiganti. Ayon sa sinabi ni Taeon noon, si Good ay namahagi ng mga regalo mula sa bahay, sa mga katulong, at sa huli kay Lola. Ang palayok ng aloy na ito ay gusto ni Taeon na ibigay sa iyo. Matibay ito tulad mo. Sa mga salitang ito, napaluha ang lola. Nang gabing iyon, naghanda si Good na umalis. Tinanggal niya ang singsing na jade at lumuhod sa harap ng pinto ng lola. Upang magpaalam, ngunit biglang lumitaw ang lola sa likod. Sinabi nito kay Good, mula ngayon, mabuhay ka bilang Taeon. Nalito si Good.
Paano niya mapapalitan ang dalaga? Sinabi ng lola na ang pag-ampon kay Good ay desisyon ni Taeyon. Bago siya mamatay, dapat mong tuparin ang huling hangarin ni Taeyon. Magiging Taeyon ka mula ulo hanggang paa. Hindi dapat malaman ng sinuman ang katotohanan. 2 taon ang lumipas, lubos nang nagbago si Good. Kahit si Chen Yong, kuya ni Taeyon, ay hindi siya nakilala. Ang tanging hindi nagbago ay ang ugali niyang matulog sa sahig. Kailangan pumunta ang lola sa hanyang ng ilang panahon. Si Good ay hinatid siya. Isang opisyal ang nakakita kay Good. Nakita ng opisyal na ito si Good. Isang opisyal na nagkakamali ang nakakita kay Good. Parang malalim ang iniisip. Pagkatapos ay pumunta upang tingnan ang wanted poster at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa likuran, lumitaw ang isa pang lalaki. Matama na tumitig sa wanted poster ni Good. Ito ay si Seon Hui. Kinuha niya ang wanted poster at itinago sa kanyang damit. Ngayon siya ay isang sikat na artista ng pagkukwento. Minamahal ng maraming kababaihan. Si Seon Hui ay naglalakbay sa buong bansa para magtanghal. Tuwing makakarating siya sa isang lugar, kukolektahin niya ang isa 0 wanted posters ni Good. Ang pagtatanghal na ito ay ginanap sa bayan ng Jungsuo, kung saan naroon si Good. Ang malapit na katulong na si Park Do ay mabilis na tumakbo pa uwi. Ibinalita kay Good at hinikayat siyang manood. Nakita na hindi kilala ni Good si Seon Hui, nagmalaki si Park Do. Si Seon Hui ay hindi lang magaling kumanta at sumayaw. Magaling din sa rap at marunong magsulat ng nobela. Nakita na hindi pa rin interesado si Good. Masiglang kinuwento ni Park Do ang nilalaman ng nobela. Ang pangunahing tauhan ay isang binatang maharlika. Umibig siya sa isang babaeng nagbebenta ng money. Binigyan niya ito ng isa sa mga mahahalagang perlas mula sa kanyang sombrero bilang simbolo ng pag-ibig. Pagkarinig nito, hindi mapakali si Good. Pamilyar ang kwentong ito. Matapos suriin, sigurado siyang ito ang kwento nila ni Seon Hui. Kahit paano, ang binatang maharlikang iyon ay naglakbay sa mga baybaying lugar. Talagang nakakapagtaka kay Good. Kaya sumama siya kay Park Do upang manood ng pagtatanghal. Napakasikip ng lugar. Puro sigawan ng mga babaeng tagahanga ang naririnig sa paligid. Nang alisin ni Seon Hui ang takip sa mukha. Si Good, hindi inaasahan na si Seon Hui pala iyon na kilala niya. Si Seon Hui ay masigasig na nag-perform. Kinukwento ang tungkol sa kanilang tadhana ni Good. Ano ang nagpasiklab sa apoy sa puso mo? Ano ang pangarap mo? Ang pangarap ko ay ang dagat. Biglang nakita ni Seon Hui si Good. 2 pares ng mata ang nagkatitigan. Mahina niyang tinawag si Good, ngunit mabilis itong tumalikod at umalis. Pagkaalis, magulo pa rin ang damdamin ni Good. Nakitang iba ang kilos ni Good. Nadama ni Park Do na siguradong kilala ng dalaga si Seon Hui. Hininala niyang si Seon Hui ang kasintahan ng dalaga. Kusang hinanap niya si Seon Hui. Sabihin mo sa akin, binigyan mo ba siya ng perlas mula sa sombrero mo? Ganito ba iyon? Inutusan niya ang katulong na si Mujong na ilabas si Good. Sa lugar na iyon, ipinahayag ni Seon Hui ang kanyang pangulila. Sinabing naglakbay lamang siya sa mga baybaying lugar. Dahil naaalala niya ang pangarap ni Good. Naniniwala siyang darating ang araw na magkikita silang muli. Isa lamang itong ilusyon ni Seon Hui. Nalito at nagalit si Good. Hindi niya maintindihan kung bakit si Seon Hui, na 2 beses lang siyang nakita, ay may ganitong malalim na damdamin. Nagalit siya dahil alam nitong tumakas siya. Ngunit isinulat pa rin ang kwento niya at ipinaalam sa lahat. Habang iniisip, lalong nagagalit. Kung gayon, bakit niya suot ang perlas na iyon? Hindi kailanman iniwan ito. Sinabi ni Good na, ang perlas na iyon ang tanging alaala na gusto niyang panatilihin. Noong siya pa ay aliping si Good, hindi nangangahulugang hinintay niya si Seon Hui. Diretso niyang sinabi na natuwa siya nang makita siya ulit. Ngunit umaasa siyang hindi na sila magkikita muli. Nakitang malamig si Good, walang magawa si Seon Hui. Hindi niya inaasahan na mas masaya pa si Good, kasama ang maraming tagahanga. Ang katulong niya, maraming tagahanga ang nakiusap kay Good na patawarin si Seon Hui. Dahil ibinigay niya ang lahat ng pera ng matandang amo. Sa mga mangangaso ng gantimpala, hindi inaasahan ni Good na may ganitong nangyari. Hindi niya maiwasang maantig ang puso. Nakitang masaya si Good kasama ang mga tagahanga. Si Seon Hui ay nanonood ng may gala. Hindi sinisi ni Good si Park Do dahil mabuti lang ang intensyon nito. Labis na naawa si Park Do kay Good. Nakita niyang hindi kailanman lumalabas ng bahay si Good. Walang ding kaibigan, nag-iisa at malungkot. Sa tingin ni Good, sapat na ang ngayon. Hindi siya nangangahas humiling ng higit pa. Kahit papaano, may kaibigan pa rin siyang si Park Do. Si Seon Hui ay hindi pa rin sumuko kay Good. Ipinagpaliban niya ang kanyang pag-alis. Isa pang araw na hinanap si Good. Sa ngalan ng pagsusulat ng libro, hinikayat siyang sumama sa isang lugar. Walang nagawa si Good kundi pumayag. Dinala niya si Good sa dalampasigan. Doon ay may maliit na bahay. Katulad ng eksenang inisip ni Good noon, kinuwento ni Seon Hui ang kanyang mga karanasan. Sa nakalipas na 3 taon, sa simula, nangukwento lang siya para sa libangan. Ngunit natuklasan niyang maraming nagkagusto, kaya nagsikap siyang maging mahusay sa pagkanta, pagsayaw, rap, upang maging mas mahusay at masikat. Iniisip niyang sa ganoon ay mahahanap siya ni Good. Ang dahilan kung bakit siya nagtatakip ng mukha, ay dahil nahiya ang kanyang ama sa kwentong isinulat niya. Ngunit hindi siya nagsisi. Nararamdaman niyang malaya ang buhay niya ngayon. Parang tunay na nabubuhay para sa sarili. Tinanong niya si Good. Pero bakit ka nabubuhay? Parang nakakulong sa katauhan ng iba. Katulad ko noon, diretso siyang sumagot si Good. Kahit umalis ako, alipin pa rin akong tumakas. Nais ni Seon Hui na sumama si Good sa kanya. Maaari tayong maglakbay sa buong Rosean. Magkasamang hanapin ang ama mo. Umaasa akong mabuhay ka bilang tunay mong sarili. Hindi nagtatago sa likod ng maskara. Sa sandaling ito, bahagyang naantig si Good. At gaya ng inaasahan,
Ang mga hindi dapat mangyari ay nangyari na. Pagbalik ni Good sa bahay, nakatanggap siya ng masamang balita. Patay na si Park Do. Sinabi ng opisina ng hukuman na nagpakamatay ito, ngunit walang naniniwala. Ang sugat sa likod ng ulo ni Park Do ay malinaw na pinatay. Si Mojong ay nagsabi ng isang pangalan. Si Park Do Kwang. Siniguro niyang si Park Do Kwang ang salarin. Ang lalaking iyon ay palaging gumagala sa paligid ng bahay. Si Okay Taeon pa ay sinubukang akitin si Park Do na pumunta sa Hangyang. Alam din ito ni Mojong, ngunit sila ay mga alipin lamang. Ano ang magagawa nila? Hindi maaaring hayaan ni Good na mamatay ng walang hustisya si Park Do. Nais niyang pumunta sa opisina ng hukuman upang magmalaki ng hustisya. Pinayuhan siya ng ibang katulong na sumuko. Sinabing ang kawalan ng katarungan ay kapalaran nila. Ang buhay natin ay hindi kahit kasing halaga ng aso o baboy, totoo iyon. Naalala ni Good ang nakaraan dahil dito. Si Park Do ay hindi aso o baboy. Si Park Do ang tunay kong kaibigan. Nakitang determinado si Good. Pinigilan siya ni Mojong. Itinulak ang ibang katulong palabas ng silid. Hindi niya maaaring hayaang mapahamak si Good at malantad ang tunay niyang pagkatao. Mas mabuti pang tumakas ka kasama ng lalaking iyon. Ito ang nais ni Park Do. Ang tanging gusto niya ay ang iyong kaligayahan. Si Good ay napaluha muli. Sa ikalawang pagkakataon ay nadama ang kawalan ng kapangyarihan. Sa sandaling hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naalala niya ang sinabi ni Taeon sa kanya. Huwag kang gumawa ng anuman para sa akin. Mula ngayon, kahit ano ang gawin mo ito para sa sarili mo. Agad nagdesisyon si Good. Hinanap niya si Seon Hui at ibinalik ang perlas sa kanya. Sinabihan siyang kalimutan na siya. Diretso niyang sinabi. Si Good at ang kanyang mga pangarap ay namatay na sa dagat ng apoy. 2 taon na ang nakalipas, nabubuhay siya sa buhay ni Taeon. Ngayon, ang pangarap na kailangan niyang tuparin ay para kay Taeon. Tinanggap ni Seon Hui ang perlas. Iginagalang niya ang desisyon ni Good. Ngayon tunay ka nang naging sarili mo. Sa parehong oras, biglang pumasok si Mojong sa bahay ng pamilya Park. Nais makipagkita kay Park Do Kwang upang humingi ng hustisya. Ang anak mong lalaki ay lagi na lang sumusunod sa anak ko at nahuhumaling dito. Alam mo, paulit-ulit nitong hiniling sa kanya na pumunta sa Hanyang. Hindi si Ginang Park ang nawala ng mukha sa harap ng ibang mga ginang. Galit na galit siyang hinampas ng tungkod si Mojong hanggang sa bumagsak ito. Nakitang tinatawag pa rin ni Mojong si Park Do Kwang. Nadama ni Ginang Park ang kahihiyan. Inutusan ng mga tauhan na maghanda ng banig para sa pagpalo. Sa mismong sandaling ito, tumigil ang kamay. Bakit mo siya binubugbog? Kahit hindi pa nagkakakilala, lahat ay nahulaan. Ito ang anak na babae ng pamilya Okay. Hinamak ni Ginang Park si Good, ngunit gusto pa ring parusahan si Mojong. Biglang dumating ang bagong hukom ng bayan kasama ang mga opisyal na sinamahan si Good upang idenunsya ang pamilya Park sa pagpatay kay Park Do. At pagpapanggap na ito ay nagpakamatay. May taga-ibang nayon na eksperto sa bangkay bilang saksi. Ang naunang pagsusuri sa bangkay ay peke. Ang matuwid na hukom ay hiniling kay Ginang Park na makipagtulungan sa investigasyon. Kung hindi, kakasuhan ang buong pamilya Park. Nagpasalamat si Good sa hukom sa muling pagbubukas ng kaso. Sinabi ng hukom na ito ang kanyang tungkulin. Ngunit kuryoso siya sa pangalan ni Good. Hindi na nais bumalik sa buhay ng pagkaalipin. Higit sa lahat, nais niyang tuparin ang pangarap, maging unang babaeng abogado sa Rosean, para sa dalagang nawala, upang maisakatuparan ang pangarap na ito. Ang unang kaso na tinanggap ni Good ay ang kaso ng pagkamatay ng katulong na si Park Do. Idinulog niya kay hukom ang anak ng pamilya Park na si Park Do Kwang. Dahil hindi tinugo ni Park Do ang damdamin nito, malupit nitong pinatay si Park Do. Pagkatapos ay bumili ng isa-0 tagasuri ng bangkay, upang gawing peking nagpakamatay ang kaso. Matapos ang interogasyon, ang tagasuri ng bangkay, uminamin na pinilit siya ni Ginang Park na pekihin ang ulat ng pagsusuri sa bangkay. Hiniling ni Good sa hukom na parusahan ng mahigpit ang pamilya Park. Gayunpaman, tinanggihan ng pamilya Park ang lahat ng paratang. Kahit pa, idinulog pa nila si Good at si Mojong sa paninirang puri. Sinabi rin ni Park Do Kwang na wala siyang kinalaman kay Park Do. Si Ginang Park ay mayabang. Inutusan ang hukom na palayain sila agad. Ang paghamak sa maharlika ay mabigat na krimen. Ngunit ang hukom, walang pakialam sa kanilang katayuan bilang maharlika. Ipinahayag niya na hanggat hindi nalalantad ang katotohanan, walang makakaalis sa bayan ng Jeongso. Hindi inaasahan na gabing iyon, binayaran ni Ginang Park ang isang mamamatay tao upang patayin ang tagasuri ng bangkay. Ang tanging ebidensya ng kaso ay nawala na. Upang maghiganti kay Good, ang pamilya Park, ayon sa abogado, idinemandahan si Mojong ng paninirang puri sa maharlika. Dinakip si Mojong sa Yoshian. Kung hindi mapatunayan ng katulong ang krimen ng amo, kakaharapin nila ang parusang kamatayan sa paninirang puri sa maharlika. Si Goody ay pumunta sa bahay ng pamilya Park upang harapin si Ginang Park. Bakit mo ginawa ang lahat para mawala ang saksi at mga ebidensya upang dakpin si Mojong? Walang itinatago si Ginang Park. Ito ang kabayaran sa paninirang puri sa amo. Isa ring babala sa lahat na walang kwentong pinatay ng maharlika si Park Do. At si Good na lumaban sa maharlika, kailangang magdusa sa mas maraming kamatayan. Natigilan si Good, ito ang unang pagkakataon. Nasaksihan niya ang napakalaking kapangyarihan ng mga maharlika. Ngunit hindi siya sumuko. Kailangan niyang iligtas si Mojong. Si Goody ay pumunta sa opisina ng hukuman upang humingi ng tulong sa hukom. Ngunit pinigilan siya ng mga gwardiya. Kailangan niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa martial arts. Lumundag sa mga pader upang makapasok sa opisina ng hukuman. Ngunit pagkapasok sa pinto, nakabangga siya ng isang tao. Hindi inaasahan. Akala ko umalis ka na, binata. Naalala niyang umalis na si Seon Hui noon pa.
Bakit siya narito sa opisina ng hukuman na may dalang espada at nakasuot ng uniforme ng mandirigma? Sunod-sunod na nagtanong si Good. Tinignan siya ng lalaki ng may pagtataka. Tawagin mo na lang akong Good, dalaga. Napakahusay ng iyong kakayahan sa pag-arte. Talagang ikaw ang mahusay na mangkukwento. Mangkukwento. Biglang naalala ng lalaki. Ang mangkukwentong binanggit ni Good. Ang taong iyon ay kamukha niya. Parang napagkamalan siya ni Good sa mangkukwentong iyon. Pero hindi ako ang iniisip mo, sino ka? Balak niyang sabihing tauhan siya ng hukuman. Lahat ay handa na. Sa sandaling ito, napagtanto ni Good na mali ang hininala niya. Sa isiping sinabi niya, isang mahabang paliwanag, gusto na lang ni Good na lamunin ng lupa. Sinabi ng hukom kay Good na humanap ng abogado para sa korte laban sa pamilya. Si Park, hinanap ni Good kahit saan. Ngunit walang mahanap na angkop na abogado. Ang opisyal ng militar kanina na nakitang abala si Good sa daan. Lumapit sa kanya, imungkahi na siya mismo ang maging abogado. Upang linisin ang pangalan ni Park Do. Walang makakaunawa sa kanyang hinagpis kundi ikaw. Sinabi ni Good na wala siyang alam sa batas. Sinabi ng opisyal ng militar, hindi mo kailangang maging eksperto sa buong batas. Matuto ka lang ng mga batas na makakaligtas kay Mojong. May susi ako sa aklatan ng hukuman. Maaari kitang dalhin doon para mag-aral. Nagtaka si Good sa isang opisyal ng militar tulad niya. Bakit may susi siya sa aklatan ng hukuman? Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si John Byom. Ang panganay na anak ng hukom, nagising si Good. May ganitong koneksyon. Pagkatapos, pumunta si Good sa aklatan araw-araw upang mag-aral ng batas. Si John Byom ay nag-alala pa na baka hindi marunong magbasa si Good. Hindi inaasahan na hindi lang marunong magbasa si Good kundi magsulat din. Nakitang masigasig siyang nag-aaral para sa isang katulong. Hindi maiwasan ni John Byom ang paghanga. Siya ay kuryoso rin tungkol sa relasyon ni Good at ng mangkukwentong iyon. Hindi itinago ni Good. Diretsong sinabi na si Seon Hui ang kanyang unang pag-ibig. Kahit na si John Byom at si Seon Hui ay magkamukha tulad ng dalawang patak ng tubig. Ngunit hindi na siya malilito pa. Dahil hindi marunong mag-martial arts si Seon Hui, ni hindi marunong umakyat ng pader tulad ni John Byom. Sa huli, bilang pasasalamat kay John Byom, nangako si Good na babayaran siya sa hinaharap matapos ang ilang araw ng pag-aaral. Nahawakan na ni Good ang mga kaalaman sa batas na kailangan upang iligtas si Mojong. Ngunit bago ang araw ng paglilitis, biglang nagmungkahi ng kasunduan si Ginang Park. Kami, handang patawarin ang kasalanan ni Mojong sa paninirang puri sa Maharlika. Ngunit kailangang lumuhod si Good at humingi ng paumanhin sa amin. Sa harap ng lahat, matigas na tumanggi si Good sa kasunduan. Desidido akong ipaglaban ang hustisya para kina Park Do at Mojong. Sa gabi, hindi makatulog si Good dahil sa pag-iisip sa kaso bukas. Ang mahirap na problema ay, wala siyang sapat na saksi at ebidensya upang parusahan ang pamilya Park na pumatay kay Park Do. Sa mismong sandaling ito, isang katulong mula sa bahay ng pamilya Park ang humarap kay Good. Uminamin siya na ang mga amo ang nagtulak sa kanya upang patayin si Park Do. Si Ginang Park, hindi matanggap na ang kanyang anak na lalaki ay umibig sa isang katulong. Kaya inutusan siya nitong patayin si Park Do upang putulin ang pag-ibig ng binata. Sa gitna ng pag-aagawan, nahulog si Park Do sa hagdan at halos mamatay. Labis na nasaktan ang binata nang makitang pinatay ng kanyang mga magulang ang mahal niya. Binayaran ng mag-asawang Park ang tagasuri ng bangkay upang pekehin ang dahilan ng pagkamatay ni Park Do. Sinabi pa ng katulong kay Good na bago mamatay, inamin ni Park Do ang kanyang damdamin sa binata. Napaluha si Good matapos marinig ito. Alam niyang si Park Do ay tiyak na tumanggi dahil sa kanyang katayuan. Kaya lagi nitong tinanggihan ang binata. Hinanap ni Good ang binata. Kinuwento rito ang damdamin ni Park Do. Umaasa siyang magpapatotoo ito upang ipaglaban ang hustisya para kay Park Do. Kahit nalulungkot para sa mahal niya, ngunit kulang sa tapang ang binata upang tumayo at idinunsya ang kanyang mga magulang. Kinabukasan sa paglilitis, dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi na kumbinsi ni Good ang hukuman laban sa pamilya Park. Sa huli, si Mojong ay hinatulan ng pagpalo ng latigo. Upang iligtas si Mojong, hiniling ni Good na siya ang parusahan. Ang mga salita ni Good, ikinagulat ng mga katulong na naroroon. Nakita ito ni Ginang Park, at agad inutusan ang hukom na bitayin si Good. Sa sandaling dadalhin na si Good sa bitayan, sa wakas ay tumayo ang binata ng pamilya Park at umamin. Inilahad ang buong proseso ng pagpatay ng kanyang pamilya kay Park Do. Dinakip ang pamilya Park at napayapa na rin si Park Do. Matapos ang kasong ito, inutos ng hukom na ipagbawal ang pang-aabuso ng maharlika sa mga alipin. Kung lalabag, parurusahan ng mahigpit ayon sa batas. Sa pamamagitan ng kasong ito, nakita rin ni John Byom ang determinasyon at talino ni Good. Imungkahi niya sa kanyang ama na gawing abogado si Good. Natutulong sa mga ordinaryong tao na hindi marunong magbasa at hindi naunawaan ang batas. Pumayag si Good matapos ang kasong ito. Ang kapangyarihan ng mga maharlika sa bayan ng Jeongso ay lubhang nanghina. Upang palakasin ang kanilang ugnayan, imungkahi nilang maging magkaugnay sa pamamagitan ng kasal ang hukom. Ngunit ayaw ng hukom na makipagsabuatan sa kanila. Higit pa rito, may napili na siyang perpektong kandidata bilang manugang. Hindi nagtagal, ang lola ni Goody ay nakatanggap ng kasulatan ng kasal mula sa hukom. Labis siyang nasiyahan sa kasalang ito. Ngunit nag-aalala si Good, ang pagpapakasal ay maaaring maglantad sa kanyang tunay na pagkatao. Kung may mangyari, ang lola ang mananagot. Huwag matakot, ngunit hindi pa rin mapalagay si Good. Hinanap niya si John Byom at tinanong kung bakit gusto siyang pakasalan. Alam nitong may iba na siyang mahal. Sa lahat ng babaeng kilala ko, ikaw ang pinakagusto ko. Ang iyong mga layunin ay katulad ng akin. Kahit ano ang gawin ko, gusto ko ng opinyon mo. Kung magpapakasal ka sa iba,
Hindi ko na makakausap ka pa. Hindi ko kayang tiisin iyon. Nasagot ba ng sagot ko ang iyong pagtataka? Ang mga tapat na salita ni John Byum ay hindi na hinayaan si Good na itago pa ang kanyang pagkatao. Kailangan niyang umamin kay John Byum na hindi siya ang iniisip nitong tao. May lihim akong hindi masabi sa puso ko. Basta't itago mo lang ito. Kung walang makakaalam, hindi ito problema. Ngunit hindi ko magawa. Kung gayon, sabihin mo sa akin ang iyong lihim. Poprotektahan kita. Hindi mo ako naiintindihan, hindi ako. Tamang-tama nang sasabihin ni Good ang kanyang pagkatao. Kay John Byum, nakita niya ang dating mayabang niyang amo. Hindi alam kung kailan. Dinala ang mga tauhan at humarap sa kanya. Sa kabutihang palad, nakadamit si Good bilang maharlika. Kaya hindi siya nakilala. Nakaligtas sa panganib, inamin ni Good sa kanyang magiging asawa ang kanyang pagkatao bilang katulong. Hindi siya nangahas mangarap na pakasalan siya ni John Byum. Hiniling niya lang na panatilihin itong lihim ito. Hindi inaasahan na si John Byum. Hindi nagmalasakit sa pagkatao ni Good, kundi ibinunyag pa ang kanyang sariling lihim upang mapanatag siya. Sa totoo lang, hindi ako makakalapit sa babae. Kung malalaman ang lihim kong pagiging bakla, siguradong bitay ang parusa ko. Sinabi mo nang magbabayad ka sa akin. Kaya ngayon, pakasalan mo ako. Maging manugang ng hukom. Ito ang pinakamabuting kabayaran. Naniniwala akong naiintindihan mo ako, at ako ang magiging matibay mong sandigan. Ang kasalang ito ay para sa ating dalawa ay daan ng kaligtasan, at tulong sa isa't isa. Naantig si Good sa katapatan ni John Byum. Mabilis silang nagpakasal. Sa araw ng kasal, palihim na dumalo si Seon Hui, nasasaktan habang pinapanood ang mahal niyang nagpapakasal sa iba. Ngunit nang makitang kamukha niya ang nobyo, hindi niya maiwasang maghinala. Bakit niya pinakasalan ang kamukha ko? Para hindi ako makalimutan kaya ba? Ang kasal ni na Good at John Byum naging dahilan upang kamuhian ng mga maharlika sa Riel Hangseo, isang matuwid na hukom na may manugang na dalubhasa sa batas. Hindi na nila maaaring ibulsa ang mga buwis. Si Lee Jung-do, ang pinuno ng Riel Hangseo, nangakong makakahanap ng kahinaan ng hukom upang ibagsak siya. Dumating nang mabilis ang pagkakataon ni Lee Jung-do. Isang eunuko mula sa Hanyang ang dumating upang ibalita kay Lee Jung-do. Isang nakakagulat na balita. Natuklasan ang minahan ng ginto sa bundok ng Ulbong sa bayan ng Jeongsuo. Sinabi niya ng hindi direkta kay Lee Jung-do na lihim na minahin ang ginto at ihandog ito sa kalihim ng estado. Sa ganoong paraan, hindi lang makakasandal sa kapangyarihan ng maharlika, kundi makakakuha rin si Lee Jung-do ng bahagi ng ginto. Si Lee Jung-do, para sa pera at kapangyarihan, nagdesisyong magmalaki sa pagmimina. Hinanap niya ang iba pang maharlika sa Riel Hangseo upang pag-usapan. Nang marinig na may bahagi ng ginto, lahat ay pumayag sumali. Lihim nilang hinukay ang minahan sa bundok ng Ulbong. Ngunit dahil makitid ang lagusan, mga bata lang ang magagamit sa pagmimina. Upang magkaroon ng mas maraming bata, si Lee Jung-do at ang pinuno ng grupo ng mga ngalakal ay gumawa ng peking dokumento ng pagbebenta ng katawan. Niloko ang mga mababang tao na hindi marunong magbasa upang pumirma at ibenta ang kanilang mga anak sa grupo. Pagkatapos, may natuklasang ibinenta ang kanilang anak. Kaya lumabas sila sa kalsada upang magmakaawa na ibalik ang kanilang mga anak. Ang resulta ay brutal silang binugbog. Si Good, habang dumadaan, ay niligtas ang mga tao at natuklasan ang peking mga dokumento upang imbestigahan ng malinaw at mahanap ang mga batang ibinenta. Si Good at ang kanyang katulong ay nagpanggap at pumunta sa grupo ng mga ngalakal. Doon, natuklasan ni Good ang isang silid na mahigpit na binabantayan. Narinig niya rin ang pinuno ng grupo na nakikipag-usap tungkol sa isang transaksyon sa isang maharlika. Hininala niya na ang mga bata ay nakakulong sa silid na iyon. Agad bumalik si Good upang iulat sa hukom. Ngunit habang pauwi, nakita niya si John Byum sa Arongak, isang bahay aliwan. Malinaw na hindi siya mahilig sa kababaihan. Bakit siya naroon? Nadama ni Good na may tinatago si John Byum sa kanya. Pagdating sa bahay, iniulat niya sa hukom tungkol sa grupo ng mga ngalakal na nangangalakal ng mga bata. Seryoso ang mukha ng hukom pagkarinig nito. Dahil bago iyon, nakatanggap na siya ng liham na hindi nagpapakilala. Ang taong iyon ay nagsabi rin tungkol sa pangangalakal ng bata ng grupo. Higit pa rito, ang grupo ay nagpadala ng mga tauhan upang subaybayan ang kanyang mga galaw. Kung wala siya sa Jeongsuo, sasamantalahin nila ang pagkakataon upang mangalakal ng mga bata. Kahit ang hukom ay hindi alam ang pagkakakilanlan ng nagpadala ng liham. Ngunit kasama ang natuklasan ni Good, naniniwala siyang totoo ang pangangalakal ng bata ng grupo, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ikalat ang balita. Naaalis siya sa Jeongsuo. Pagkatapos, lihim na imbestigahan ang pangangalakal ng bata ng grupo. Naikalat ang balita, at gaya ng inaasahan, ng gabing iyon, lihim na inilabas ng grupo ang mga bata. Si Hukom at si Good ay nag-ambush upang harangin sila. Saan ninyo balak dalhin ang mga bata? Kung sasabihin ko, mamamatay ako. Pagkasabi nito, sinugod nila ang Hukom at nakipaglaban. Sinamantala ni Good ang pagkakataon upang kalagan ang mga bata. Isang goon ang sumugod kay Good. Sa kritikal na sandali, isang nakamaskarang tao ang sumagip kay Good. Hindi rin siya nagpatalo. Kinuha ang kutsilyo at nakipaglaban sa mga goon. Sa gitna ng gulo, nahulog ang maskara ng tao. Natuklasan ni Good na si John Byum iyon. Wala pang nahihimasmasan, binuhat na ni John Byum ang isang bata at tumakas. Nakitang hindi nila kaya ang laban ang mga goon. Kinuha ang ilang bata bilang bihag at tumakas. Bumalik ang hukom at tinanong si Good. Nakita mo ba ang mukha ng nakamaskara? Hininala niyang ito ang nagpadala ng liham na hindi nagpapakilala. Sininungaling ni Good na hindi niya nakita. Alam niyang may tinatago si John Byum. Upang malaman ang katotohanan, pumunta siya sa Aronga. Parang alam ni John Byum na darating siya. Ipinadala ang isang tao upang gabayan siya sa lihim na pintuan.
patungo sa isang lihim na base. Doon, nakita ni Good ang mahigit 1-0 batang lalaki na nagsasanay ng martial arts. Bakit ka napunta sa mapanganib na lugar na ito? Hindi ka ba nasaktan? Ano ba talaga ang ginagawa mo rito? Bakit dinala ang mga bata sa lihim na lugar na ito? Upang sanayin sila sa militar. Nag-alala si Good. Tinanong kung nagbabalak ba siyang magrebelde. Sa Yoshian, kung mahigit 5 tao ang nagtitipon para magsanay, ituturing silang mga rebelde at parusang kamatayan ang kapalit. Sinabi ni John Byum na hindi sila rebelde, kundi isang grupo ng mga voluntaryo. Siya ang kapitan. Ang mga batang ito, tulad niya, ay mga bakla. Kung matuklasan, paglalaruan sila o bubugbugin hanggang mamatay. Ang layunin ng grupo ng voluntaryo ay iligtas ang mga batang ito. Turuan sila ng martial arts upang maprotektahan nila ang kanilang sarili. Noon pa, nagpadala na siya ng liham na hindi nagpapakilala sa kanyang ama, upang imbestigahan ang grupo ng mga ngalakal. Dahil nailigtas niya ang isang batang bakla na dinukot ng grupo, kailangan niyang lumikha ng isang mundong bukas. Sa pagkakaiba, naniniwala siyang si Good, na laging sumusuporta sa pantay-pantay ay maintindihan siya. Kahit naunawaan siya, nakita pa rin ni Good na masyadong mapanganib ito. Sa gabi ng handa nang umalis si Good, biglang nagkagulo ang Aronga. Isang binata mula sa pamilya ng Maharlika ang tinamaan ng isang musikero. Balak siyang yayain para magsaya. Ngunit natuklasang lalaki ang musikero, ang binata. Ay naniwalang, ang hermaphrodite na ito ay hindi lang siya hinama, kundi na dumisan din ang tradisyon at kaugalian ng bayan ng Jeongsu. Desidido siyang dalhin ang bata sa Riel Hangseo para bitayin. Agad pinigilan ni Good at binigyan ng babala ang mga binata. Kung may krimen, dapat dalhin sa hukuman. Hindi sa Riel Hangseo. Kung dadalhin ninyo ang batang ito sa Riel Hangseo, pupunta ako sa hukuman at adedemanda ang Riel Hangseo. Sa pagkukulong sa walang kasalanan, natigilan ang mga binata. Sa huli, dinala nila ang musikero sa hukuman. Nalaman ito ni John Byum at nagmadaling iligtas ang musikero. Dahil kahit saan siya dalhin, kamatayan pa rin ang kahihinatnan niya. Pinigilan siya ni Good. Nangakong gagamitin ang batas upang iligtas ang musikero. Kaya ibinaba ni John Byum ang espada. Ngunit kinabukasan sa paglilitis, si Lee Jung-do at ang mga Maharlika sa Riel Hangseo, sa layuning ayusin ang tradisyon at kaugalian ng bayan, ng Jeongso ay nagkaisang bitayin ang musikero. Walang nagawa ang hukom kundi sumunod, at hinatulan ng kamatayan ang musikero. Sa sandaling ito, lumitaw si Good na may hawak na rolyo ng papel. Ipinahayag niya na ipagtatanggol niya ang musikero. Sinabi ng hukom na hindi na kailangan. Walang batas na nagpoprotekta sa mga hermaphrodite. Hindi sila sakop ng proteksyon ng batas. Kung gayon, wala ring batas na nagpapahintulot sa pagbitay sa kanila. Walang galang na babae. May ganang, sirain ang tradisyon at kaugalian ng bayan ng Jeongsu. Nais ko lang pigilan ang mga pagpatay ng walang basehan. Pagpatay, hukom. Kailan ko pa kailangang makinig sa mga kalokohang ito? Hindi mo ba hahayaang mabuhay ang halimaw na ito? Sinabi ni Good na kahit walang tiyak na batas, may naunang halimbawa na ng paghawak sa mga hermaphrodite. Pagkasabi nito, ibinigay niya ang rolyo ng papel sa hukom, kung saan nakasulat ang kaso ng isang hari na humawak sa isang hermaphrodite. Ang hari na iyon ay hindi sila hinatulan ng kamatayan, kundi dinala sila sa malayong lugar upang mamuhay ng mag-isa. Kahit ang hari ay hindi nagpapahintulot ng basta-bastang pagbitay sa mga tao, na ibinigay ng langit, lalo na ang pagbitay sa isang tao. Dahil lamang sa pagkakaiba sa karaniwan, gamit ang isang batas, na hindi umiiral, walang masabi ang mga Maharlika. Inutusan ng hukom na iulat ang kaso sa korte ng hari. Hintayin ang desisyon ng korte bago isagawa ang hatol. Ang musikero ay pansamantalang pinalaya at bumalik sa Aronga. Labis na nagpasalamat si John Byum kay Good. Ngunit hindi mapakali si Good. Dahil napansin niya sa balikat ni John Byum, may tatak na hugis puso. Mahiwal na ipinagbabawal ng batas ng Yoshian ang pagkakaroon ng tatak sa katawan. Kung matuklasan, ituturing siyang rebelde. Napansin ni John Byum ang pag-aalala ni Good. Sinabi niya, kung hihilingin ni Good na iwasak niya ang grupo ng voluntaryo, itago ang tatak at ang kanyang oryentasyong sexual. Maging isang asawang, at masunuring anak lamang, agad siyang sasang-ayon. Alam mong hindi ko kaya iyon, di ba? Matapos ang pangyayaring ito, si Good at ang hukom ay nagpatuloy sa paghahanap sa mga batang. Dinukot ng pinuno ng grupo ng mga ngalakal. Isang batang nailigtas, ay hindi sinasadyang nagbigay kay Good ng isang pahiwati. Noong nakakulong kami, ako, narinig ko ang pinuno ng grupo na nagsabing pupunta sila sa bundok ng Ulbong. Mabilis bumalik si Good sa bahay upang iulat sa hukom. Sa palagay niya, malamang, ang mga bata ay dinala sa bundok ng Ulbong. Agad inutusan ng hukom ang pagsisiyasat sa bundok ng Ulbong. Kinabukasan, si Lee Jung-do at ang pinuno ng grupo ng mga ngalakal. Mabilis na nakatanggap ng balita, kung malalantad ang minahan ng ginto, matatapos ang lahat para sa kanila. Kailangan niyang humanap ng paraan upang pigilan ang hukom sa pagsisiyasat. Sa mismong sandaling ito, narinig niya ang isang batang minero na nagsabing, may isang nakamaskarang tao na bumisita sa amin. Noong nakakulong kami sa grupo ng mga ngalakal. Sinabi niyang ililigtas niya kami, dadalhin kami sa Aronggak upang mag-aral ng martial arts. Sa salitang mag-aral ng martial arts, nagliwanag ang mata ni Lee Jung-do. Kung mahahanap niya ang mga taong ito, maaari niyang idemanda sila bilang mga rebelde. Sa oras na iyon, abala ang hukom sa paghuli ng mga rebelde. Wala nang oras para magsiyasat sa bundok. Kaya agad siyang nagulat sa opisyal ng patrol na may mga rebelde sa Aronggak. Inutusan ng opisyal ng patrol ang hukom na itigil pansamantala ang pagsisiyasat at tumutok sa paghuli ng mga rebelde. Sinamahan ni Lee Jung-do ang mga tauhan patungo sa Aronggak. Natuklasan niya ang lihim na daanan. Pumasok sa lihim na base ng grupo ng voluntaryo. Nakita ng musikero si Lee Jung-do at agad pinrotektahan.
si John Byung upang makatakas. Sinugod ni Lee Jung-do at pinatay ang musikero. Pagkatapos ay dinala ang bangkay sa bahay at iniulat sa opisyal ng patrol. Ang taong ito ay rebelde. Sa kanilang katawan, may tatak na hugis puso ng mga rebelde. Kailangan nating hulihin silang lahat. Walang nagawa ang hukom kundi itigil ang pagsisiyasat at tumutok ang puwersa sa paghuli ng mga rebelde. Hulihin ang lahat ng may tatak na hugis puso. Narinig ni Goody ang balita at mabilis na nag-impact. Hinikayat si John Byung na umalis, ngunit bago umalis, sinabi ng hukom na nais niyang suriin si John Byung upang matiyak na walang kasalanan siya. Sinabi ni Good na siya na mismo ang nagsuri. Kaya natuloy ang hukom sa pag-alis. Hindi inaasahan na sinabi ni John Byung na hindi sila rebelde. Pagkasabi nito, hinubad niya ang damit. Uminamin na siya ang kapitan ng grupo ng voluntaryo. Galit na tinanong ng hukom kung bakit niya ito ginawa. Sumagot si John Byung na dahil katulad niya sila. Mga hindi tinanggap ng lipunan. Tumayo rin si Good at sinabing alam niya ito. Umaasang maiintindihan ng hukom si John Byung. Mula ngayon, maaari ka lamang mabuhay bilang anak ko at asawa niya. At kahit putulin ko ang laman at kamay mo, kailangan mong alisin ang tatak na iyan. Hindi ko magagawa iyan bago ako anak. At asawa, ako ang kapitan ng grupo ng voluntaryo. Alam ng hukom na hindi niya mababago ang isip ng anak. Kaya kinuha niya ang espada mula rito. Inutusan niya si John Byung na umalis sa Jeongsu. At huwag nang bumalik kailanman. Kung makikita pa kita, papatayin kita sa kasalanang pagrebelde. Umiiyak na nagpaalam si John Byung sa kanyang ama. Ngunit nang handa nang tumakas sina John Byung at Good, natuklasan sila ng mga gwardiya. Tumakas sila at nagtago sa isang bahay. Itinulak ni Good si John Byung sa silid, at siya ang humarap sa mga gwardiya. Ngunit hinila pa rin ng mga gwardiya si John Byung mula sa silid. Hiniling nilang hubarin niya ang damit para sa pagsusuri. Parang tumigil ang puso ni Good. Walang napansin na kakaiba ang mga gwardiya, kaya umalis sila. Sa oras na ito, lumabas na ang tunay na si John Byung mula sa silid. Natuklasang nagtago siya sa silid ni Seon Hee kanina. Nakita ito ni Seon Hui, at agad nahulaan na may tatak si John Byung sa katawan. Higit pa rito, wala nang ibang matatakasan. Upang protektahan si Good, agad siyang pumalit kay John Byung. Kaya nakaligtas ang dalawa sa panganib. Kinabukasan, nagpanggap si John Byung at umalis sa Jeongsu. Nangako siya kay Good na babalik siya. Nalaman ng hukom na umalis na ang anak. Hiniling niya kay Good na hiwalayan si John Byung. Agad umalis si John Byung sa pamilya. Hindi pa natatapos ang paghuli sa mga rebelde. Siguradong sisisihin ako. Ayokong madamay ka. Sa palagay ni Good, walang ebidensyang nagpapatunay na rebelde si John Byung. Kaya hindi makakasuhan ang hukom. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, dumating ang opisyal ng patrol na may daladalang utos ng hari. Sinabi ng utos na hindi nahuli ng hukom ang mga rebelde, na nangangahulugang kasabwat siya. Ang hukom ay tinanggal sa pwesto. Ang mga ari-arian ay kinumpiska bilang gantimpala kay Lee Jung-do, na nakatulong sa paghuli ng mga rebelde. Nangangahulugan ito na si Good, bilang miyembro ng pamilya, ay magiging pag-aari ni Lee Jung-do, ang kanyang biyanan. Hindi nakayanan ang biglang pagkakatanggal sa pwesto at biglang namatay. Ang mga ari-arian at pamilya ay napunta sa kamay ng kaaway. Si Good ay nawala ng lahat sa isang gabi. Ang kanyang kaaway, isang maharlika ang kumupit ng mga ari-arian ng pamilya. Ang pamilya Park ay nagdaos pa ng marangyang salo-salo at nagkantahan gabi-gabi. Hinamak ng mga ginang na maharlika si Good. Sa paniniwalang siya ang may dala ng malas, si Good rin ay nagsimulang magduda na siya nga ay malas. Si Seon Hui, matapos marinig ang nangyari kay Good, ay tumakbo upang aliwin siya. Pinayuhan siyang huwag mawala ng pag-asa. Ang dapat niyang gawin ngayon ay ilantad ang katotohanan. Linisin ang pangalan ng hukom at ni John Byung. Na-inspire at naaliw, nagpa siya si Good na bumangon. Ngunit sa mismong sandaling ito, ang asawa ng kaaway na hindi niya matiis, si Lee Jung-do ay balak ibenta si Mujong. Ang pinakamalapit na katulong ni Good, para kay Good, si Mujong ay hindi lang nakakaalam ng kanyang lihim, kundi parang pangalawang ina rin. Kahit anong mangyari, ayaw niyang mawala ang mahalagang tao na ito. Kaya kahit ano pa ang kanyang katayuan, pumunta siya sa harap ng bahay ni Lee Jung-do, lumuhod at nakiusap na ibalik sa kanya si Mujong. Si Lee Jung-do, na matagal nang galit kay Good, mas gugustuhin niyang ibenta ng mura si Mujong kaysa ibalik ito sa kanya. Hindi sumuko si Good. Lumuhod siya buong gabi sa harap ng bahay ni Lee Jung-do. Sa umaga ng sumunod na araw, nakita ng asawa ni Lee Jung-do na naroon pa rin si Good. Isang dalagang may mataas na uri ang lumuluhod. Nakikiusap para sa isang katulong. Ang tunay na damdamin sa pagitan ng amo at katulong ay gumalaw sa kanya. Maluwag sa loob niyang ibinalik si Mujong kay Good. Si Good at Mujong ay yumuko upang magpasalamat. Ang asawa ni Lee Jung-do ay nangako na sa hinaharap. Kahit anong mangyari ay babayaran niya ito. Matapos palayain si Mujong, ang asawa ni Lee Jung-do ay agad sinuya ng kanyang biyenan na nagpapanggap lang na mabait. Ang pagbabalik ng isang katulong ay ano ba iyon? Kahit paano, ninakawan ninyo ang pamilya niya ng napakaraming bagay. Narinig ito ng asawa ni Lee Jung-do at hinamon ang biyenan. Malinaw na ang hari ang nagbigay ng gantimpala sa asawa ko dahil nahuli niya ang mga rebelde. Kaya ibinigay sa amin ang bahay ng hukom. Sinabi ng biyenan sa kanya na, sa totoo lang, walang mga rebelde. Lahat ay plano ni Lee Jung-do upang siraan ang pamilya Park para alisin ang hukom. Nahadlang sa kanyang pagmimina ng ginto. Labis na nagulat ang asawa ni Lee Jung-do. Bumalik siya sa bahay upang hanapin ang mga talaan ni Lee Jung-do. Sa opisina, natuklasan na talagang iligal siyang nagmimina ng ginto. Sa bundok ng Ulbong, ang pananakit sa iba at iligal na pagmimina ng ginto ay parehong mga krimen na may parusang kamatayan. Sinabi ni Lee Jung-do na pinatay niya ang musikero, na maaaring magpatunay na walang kasalanan ang pamilya Park.
Walang makakaalam na ako ang nasa likod ng paninira. Galit na galit ang asawa ni Lee Jung-do at balak siyang isumbong. Pinayuhan siya ng biyenan na magpanggap na walang alam. Ngayon, kami ay nasa iisang bangka na. Kung isusumbong mo ang anak ko, madadamay ka rin. Narinig ito ng asawa ni Lee Jung-do at nadama ang kawalan ng magagawa. Sa huli, nag-iwan siya ng liham at umalis sa bahay. Sinimulan ni Good ang paghahanap ng paraan upang ilantad ang katotohanan para sa kanyang asawa at biyenan. Pumunta siya sa opisina ng hukuman. Hiniling sa opisyal ng inspeksyon na ipagpatuloy ang investigasyon sa pagbili at pagbebenta ng mga bata sa bundok ng Ulbong. At sa kaso ng pamilya Park na siniraan bilang mga rebelde, sinabi ng opisyal ng inspeksyon na kailangan ng saksi at ebidensya bago muling imbestigahan. Hiniling ni Good na makaharap si Lee Jung-do na siyang nagsumbong sa pamilya Park. Sinabi ng opisyal ng inspeksyon na ang nagsumbong sa pamilya Park ay hindi si Lee Jung-do, kundi si Park Digam, isang opisyal ng korte na ipinadala ng pamahalaan. Isang mataas na opisyal tulad ni Park Digam ay hindi kailanman makikipagharap sa kanya. Ang investigasyon ni Good ay natigil. Ngunit hindi inaasahan na pag-uwi. Ang bayaw niya ay nagkwento sa kanya ng balita na narinig niya mula sa kaibigan sa paaralan. Narinig ng kaibigan niya si Lee Jung-do na nagsabing, walang mga rebelde, lahat ay para itago ang nangyayari sa bundok ng Ulbong. Kaya siniraan niya ang pamilya Park bilang mga rebelde. Sa oras na ito, ang katulong na kasama ng hukom sa paghuli ng mga rebelde ay nagsabi kay Good na ang musikero na pinatay ni Lee Jung-do ay hindi talaga patay. Labis lang siyang nawala ng dugo at nahimatay. Dinala siya ng hukom sa templo sa paanan ng bundok ng Ulbong. Sa dalawang impormasyong ito, napagpasyahan ni Good na sa bundok ng Ulbong. Hindi lang simpleng pagbili at pagbebenta ng mga bata. Siguradong may tinatago si Lee Jung-do na lihim. Kaya naman, nagpasya si Good na mag-isa siyang pumunta sa bundok ng Ulbong upang mag-imbestiga. Nalaman na pupunta si Good sa bundok ng Ulbong. Nais ding sumama si Seon Hui. Natakot si Good na mapahamak si Seon Hui sa pagprotekta sa kanya. Ngunit determinado si Seon Hui na sumama, kahit hindi siya marunong ng martial arts. Nais pa rin niyang tulungan si Good. Hindi mapigilan ni Good ang kanyang kagustuhan. Kaya pumayag siyang sumama ito. Kinabukasan, pareho silang nagpanggap bilang lalaki at umalis sa templo sa paanan ng bundok ng Ulbong. Nakita nila ang musikero na nahihimatay pa rin. Matapos magpaalam sa monghe, nagpatuloy sila sa pag-akyat. Sa sumunod na gabi, nakarating sila sa kalagitnaan ng bundok. Sa isang abandonadong bahay. Sa wakas ay nakapagpahinga sila. Ang malabong ilaw at masarap na kanin ay nagpaalala sa kanila ng nakaraan. Tinanong ni Seon Hui si Good ng tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Bakit mo pinakasalan si John Byum na kamukha ko? Sinabi ni Good na pawang pagkakataon lamang ito. Tinanong ulit ni Seon Hui ang tungkol sa relasyon ni na John Byum at ng musikero. Bakit pareho sila ng peklat sa katawan? Kinailangan ni Good na sabihin sa kanya na si John Byum ay bakla. Ibinunyag nila sa isa't isa ang kanilang mga lihim bago magpakasal. Nalungkot at nagselo si Seon Hui. Palagi niyang hiniling na maging masaya si Good. Ngunit ngayon ay wasak na ang kanyang pamilya. Tumakas si John Byum at hindi alam kung babalik pa. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tinanong niya si Good. Pagkatapos ng misyong ito, gusto mo bang umalis? Ang bayan ng Jeongso o kasama ko ba? Gumuhit pa siya ng magandang hinaharap para kay Good. Tahimik na nakinig si Good. Nais rin niya ang ganitong masayang buhay. Ngunit sa huli ay tinanggihan pa rin niya si Seon Hui. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Naubos na ang dala nilang pagkain. Lalong naging mapanganib ang daan sa bundok. Higit pa rito, maaaring makasalubong ang mga sundalo na nagpapatrolya sa bundok ng Ulbong. Ngunit kahit gaano kahirap, hindi kailanman nagreklamo si Seon Hui kay Good kahit isang salita. Malapit na sa tuktok ng bundok, napansin ni Good ang dumaraming clover na may 4 na dahon. Ang ganitong damo ay may kakayahang mag-imbak ng ginto. Karaniwang ginagamit upang suriin ang posibilidad ng pagmimina ng ginto. Sa sandaling ito, naalala ni Good ang sinabi ng opisyal ng inspeksyon na ang nagsumbong sa pamilya Park ay si Park Digam, ang gobernador. Tinanong niya si Seon Hui kung ano ang ginagawa ng gobernador. Sinabi ni Seon Hui na ang gobernador ay pangunahing opisyal na responsable sa pagsusuri ng mga lokal na produkto at minahan ng ginto. Biglang naintindihan ni Good, siguradong may minahan ng ginto sa bundok ng Ulbong. At ang mga batang ibinenta ay para sa pagmimina ng ginto. Ang pagmimina ng ginto ang lihim na tinatago ni Lee Jung-do. Patuloy na umakyat ang dalawa sa bundok sa parehong oras. Biglang tinawag ng gobernador si Lee Jung-do. Tinanong siya tungkol sa mga rebelde. Binanggit din ang bundok ng Ulbong. Kahit na sinubukan ni Lee Jung-do na takpan ang usapan, agad siyang naging alerto. Iniulat ang sitwasyon kay Park Digam upang maiwasan na utusan ni Park Digam ang mga minero sa bundok ng Ulbong na bumaba at itigil pansamantala ang pagmimina. Bago bumaba sa bundok, ikinulong nila ang lahat ng mga batang nagmimina ng ginto. Umiiyak ang mga bata sa kulungan. Ngunit umalis pa rin sila. Di nagtagal, nakasalubong nila sina Good at Seon Hui na umaakyat sa bundok. Hinabol nila ang dalawa upang takpan ang ebidensya. Nadala ang dalawa sa gilid ng bangin. Upang protektahan si Good, niyakap siya ni Seon Hui at tumalon sa bangin. Sa kabutihang palad, may lawa sa ibaba ng bangin. Pansamantalang nakaligtas sina Good at Seon Hui sa paghabol. Ngunit nagkaroon ng mataas na lagnat si Good. Sa pagdating ng gabi, bumaba ng husto ang temperatura. Lalong nanghina si Good dahil sa lamig. Alam niyang malapit nang matagpuan sila ng mga kaaway. Kaya sinabi niya kay Seon Hui na huwag mag-alala sa kanya. Umalis ka ng mabilis. Bumaba sa bundok, huwag sisihin ang sarili mo at huwag magdalamhati. Salamat sa paulit-ulit mong pagliligtas sa akin. Pagkatapos sabihin ito, mahinang ipinikit ni Good ang mga mata at nahimatay.
Sa sandaling ito, natuklasan sila ng mga kaaway na may dalang aso at lumapit. Unti-unti, hinugot ni Sion Hui ang espada. Desididong makipaglaban sa kanila bago sumunod kay Good. Nang magising si Good mula sa pagkahimatay, nabigla siya. Natuklasan na ang nasa harap niya ay si Seoku, ang dating tauhan ng pamilya niya, na ipinadala upang patayin ang katulong ng pamilya. Si Good mismo ang nagpalaya kay Seoku. Ipinaliwanag ni Seoku na matapos siyang palayain ng dalaga, namuhay siya kasama ang mga refugee sa bundok. Ilang araw na ang nakalipas. May nakakita sa mga armadong goon. Kaya nagbuo kami ng patrol team para magbantay. Noong nakaraang gabi nagkataon, nakita namin si Sion Hui na sumasayaw sa huling pagkakataon. Nakakahiya talaga ang eksenang iyon, matapos maunawaan ang sitwasyon. Si Good, sa tulong ni Seoku at ng mga refugee, natagpuan ang pasukan ng minahan ng ginto. Ngunit mukhang nakatanggap na sila ng balita, at umatras na, walang bakas ng sinuman. Sa mismong sandaling ito, parehong narinig ni Good at Sion Hui ang mga sigaw ng tulong. Lumapit sila sa isang kubo at nakinig. Maingat na kinumpirma na, ang mga batang dinukot ay nakakulong sa loob. Nang handa nang bumalik ang lahat, biglang lumitaw ang mga tauhan ng pinuno ng kalakalan. Ngayon, walang makakalabas ng buhay dito. Agad naglabanan ang dalawang panig. Ngunit ang grupong mabilis na binuo, paano makakalaban sa mga goon? Na mahusay na sinanay, sa loob lamang ng ilang laban, lahat ay napasailalim. Sa sandaling mawawalan na ng buhay si Good, dumating ang mga sundalo ng opisyal ng patrol sa tamang oras. Agad bumaliktad ang sitwasyon. Lahat ng mga goon na ilegal na nagmimina ng ginto ay nahuli. Mabilis na nakarating ang balita sa pinuno at sa pamilya Park. Imungkahi ng panganay na anak, agad hanapin ang dating hukom upang ayusin ang problema. Kasabay nito, nag-alala ang ginang at mabilis na bumalik sa bahay. Nang gabing iyon, ang pinuno at ang panganay na anak pumunta sa harap ng bahay ng dating hukom. Ngunit nang banggitin ang pagkakahuli ng mga tauhan, nagmalasakit siyang walang alam. Sa madaling salita, nagsimula nang tumanggi ang mastermind sa pananagutan. Binigyan pa ng babala ng dating hukom ang mag-ama. Kung may mangyari sa akin, huwag mong asahan na may makakaligtas. Agad na unawaan ng pinuno ang ibig sabihin ng mga salita. Bumagsak siya sa lupa. Kinabukasan, balak niyang pumunta sa opisina ng hukuman upang sumuko. Ngunit pagkalabas ng pinto, hinanap siya ni Good. Balak mo bang sumuko? Balak mo ba akong idemanda? Mabilis na ipinaliwanag ng panganay na anak ng pinuno. Ibabalik namin ang lahat ng gintong nakuha. At kabayaran ng buo ang mga batang dinukot. Ngunit bago matapos ang sinasabi, pinutol na ito ni Good. Ang pinuno sa tabi ay nagmalaki ng galit. Ginawa ko na ito, hindi pa rin ba sapat? Kung gayon, ano ang tungkol sa ginawa mo sa biyanan ko? Wala akong alam sa bagay na iyon. Kahit gaano kakagaling. Hindi mo mahahanap ang katotohanan, dahil wala akong balak sumuko. Ano ba ang ginawa ko? Anong malaking krimen? Panatilihin mo lang ang makapal mong mukha. Huwag kailanman yumuko at umamin, dahil kung gayon, hindi ako makokonsensya. Kapag pinadugo ko ang mata mo at pinunit ang katawan mo. Lumapit ang ginang. Natahimik kanina at pinigilan si Good ng balak umalis. Walang salitang lumuhod siya sa harap ng lahat. Ngunit hindi man lang siya tiningnan ni Good. Mabilis na dumating ang araw ng paglilitis, tungkol sa pagkakasira ng hukom. Ako, ang asawa ni Good ay hiniling na ibalik ang dangal ng kanyang ama. Ibalik ang mga ari-arian at pamilya na kinumpiska. Kasabay ng pagsabi na may saksi na maaaring magpatotoo. Nang makita ng pinuno ang saksi, halos bumagsak siya. Dahil ang taong ito ay ang katulong. Na pinatay niya noon, sinabi ng lingkod na kahit siya ay lalaki. Ngunit mayroon siyang puso ng isang babae. Si Juan ay hindi isang organisasyong rebelde, kundi isang lugar na nagpoprotekta sa mga nasa minoryang kasarian. Tinanong ng inspektor ng patrol. Bakit noon ay hindi ka nagmalasakit na magpatotoo, at hinintay mo pa hanggang ngayon? Ipinaliwanag ng lingkod na, may nagnanais na mamatay siya sa kasalanan ng pagtataksil. Kaya naman, nasaksak ako ng isang beses at nawalan ng malay hanggang ngayon. Maliwanag na ang tinutukoy niya ay si Chung. Ngunit nang tanungin ng inspektor ng patrol kung sino ang mastermind, sumagot ang lingkod na hindi niya naaalala. Nagtaka ang lahat ng naroroon. Si Juliet lamang ang kalmado na parang alam na niya ito noon pa. Sa puntong ito tinanong ng inspektor ng patrol, paano? Mapapatunayan na totoo ang sinasabi niya. Sinabi ng lingkod na, hinintay niya ang utos ng hari. Ako ay ipatapon o bitayin. Matapos magising ay maaari akong tumakas. Hindi kailangang ilagay sa panganib ang aking buhay. Ngunit hindi ko kayang talikuran. Ang mga itinuring akong normal na tao. Hindi ko rin gustong magdala ng pangalan ng taksil habang buhay. Kaya ako narito upang linisin ang aking pangalan. Itinuring ng inspektor ng patrol na mapagkakatiwalaan ang testimonya ng lingkod. Kaya nagpasya siyang isumite ito sa hari. Humiling ng muling investigasyon. Naniniwala ako na ang katotohanan ay malapit ng mabunyag. Ang ikalawang kaso ay hinatulan. Ang kaso ng isang magnate na kusang umamin sa krimen ng iligal na pagmimina ng ginto. Taos puso niyang inamin ang lahat ng kanyang kasalanan. Umaasa na isaalang-alang ng hukom ang pagpapagaan ng parusa. Ngunit ipinagbawal na ng hari. Gayunpaman nagpatuloy pa rin ang magnate sa pagtatayo ng minahan. Gumawa ng peking dokumento. Kahit na nangangalakal at kinidnap ng mga bata bilang alipin, hindi maintindihan ng inspektor ng patrol. Bakit siya nangahas magmalasakit sa harap ng lahat? Hinulaan niya na. May iba pang nasa likod ng insidenteng ito, dahil kusang loob na inako ng magnate ang lahat ng kasalanan. Kung gayon ay sundin ang kanyang nais, matapos maimbestigahan ng abogado, ang parusa ay agad na ipapatupad. Sa tamang oras si Golden ay humakbang, opisyal na nagmungkahi na depensahan ang magnate. Nagtaka ang lahat, kahit ang inspektor ng patrol ay hindi maintindihan.
Nais mo talagang depensahan ang nagtaksil na siyang dahilan ng pagkamatay ng iyong biyenan saan. Matatag na sumagot si Juliet nang nakita ito ng inspektor ng patrol at hindi na siya nakapigil. Napilitan siyang pumayag. Sinabi ni Juliet na ipinagbawal ng hari ang iligal na pagmimina ng ginto. Gayunpaman sinadya pa rin itong gawin ng Magnete. Nakatulad lamang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon sa naunang batas dapat siyang markahan sa katawan at bitayin sa gitna ng pamilihan upang magsilbing halimbawa sa iba. Bukod dito ang paggawa ng peking dokumento, pagkidnap at pagsasamantala sa paggawa ng mga bata. Ayon sa Artikulo 278 ng Batas ng Dakilang Ming ay mabigat na krimen. Dapat siyang hampasin sa lugar na iyon. Natulala ang Magnete. Ito ba ang pagdepensa sa kanya saan? Maliwanag na nais siyang patayin. Ngunit biglang nagbago ng tono si Juliet. Ayon sa probisyon sa Artikulo 25 ng Batas ng Dakilang Ming, kung ang dalawang krimen ay isiniwalat ng sabay, isa lamang ang maaaring hatulan. Kasabay nito malinaw na itinakda ng Artikulo 24. Ang kusang umamin ay hindi parurusahan. Tinanong ng inspektor ng patrol, bakit napakahusay mo sa batas? Ngunit nais mong takpan ang isang masamang tao tulad ng Magnate. Ipinaliwanag ni Juliet na, ang iligal na pagmimina ng ginto ay laganap sa bansa, kahit na paulit-ulit ng ipinagbabawal ng hari. Ngunit mahirap kontrolin. Kung sa oras na ito ay mahigpit na parurusahan ang Magnate, ang iba pang malalaman ito ay matatakot at hindi maglalakas loob na umamin. Higit pa rito, ibinalik na ng Magnate ang lahat ng ginto na nakuha, at binayaran ng doble ang sahod. Para sa mga batang nakakulong, kaya naman nangahas akong humiling sa inyo na sirain ang batas. At patawarin ang Magnate sa parusang kamatayan. Naniniwala ako na, ang kilos na ito ay makakatulong sa bansa na yumaman at ang mga tao ay maging masagana pagkatapos ng makapangyarihang talumpati ni Juliet. Pinatawad ng inspektor ng patrol ang pamilya ng Magnate sa parusang kamatayan. Gayunpaman walang nakakaalam na ng gabing iyon. Sinugod ng Magnate ang bahay ng pamilya Oke. Hindi lamang siya nagpasalamat, kundi hinamon pa si Juliet. Bakit nangahas kang magmalaki ng ganyan? Ano ka ba napakasama mo? Bakit nangahas kang insultuhin at kaawaan ako? Binigyan ni Juliet ng babala ang Magnate na hindi pa siya pinatawad. Ang dahilan kung bakit siya dinalan. Una ay upang magpasalamat sa ginang na nagbalik ng kanyang ina. Pangalawa ay dahil sa bilin ng yumaong biyenan noong araw bago nangyari ang kaso. Sa harap ng batas pantay-pantay ang lahat. Kahit ang kaaway ay nararapat na bigyan ng patas na depensa. Sa ganoong paraan lamang, maaaring maging tunay na opisyal ng panlabas na sangay. Pinayuhan ng biyenan ang kanyang manugang. Natandaan ito sa puso. Sa madaling salita, ang dating opisyal ng distrito ay parang alam na noon pa. Nasasalakayin siya ng Magnate, kaya inihanda niya si Juliet na malaman ang katotohanan. Labis na nagsisi ang Magnate. Nangako siyang ibabalik ang ari-arian at mga lingkod. Ang dangal ng biyenan ni Juliet. Sa wakas ay nalinis din. Si Zogel ang bunsong anak ay yumakap sa plaka ng kanyang ama at bumalik sa dating tahanan. Matapos maayos ang lahat, natapos ang mga bagay, si Xiuhui ay dumating din sa punto ng pamamaalam kay Juliet. Ngunit bago umalis ay kinuha niya ang butones ng damit. Alaala ng pag-ibig nilang dalawa. Kahit hindi sumama kay Xiuhui, nais pa rin ni Juliet na sabihin sa kanya ang isang bagay. Bilang dating katulong na babae, si Xiuhui ang unang pag-ibig ni Juliet. Noong una dahil sa magkaibang katayuan at kalagayan, pinili niyang umiwas. Pagkatapos dahil may mga bagay pa siyang kailangang gawin, muli siyang tumanggi sa kanya. Sa totoo lang lagi siyang nasa isip niya. Kahit hindi lumingon si Xiuhui, tumulo ang mga luha niya ng sagana. Ang dalawang nagmamahalan ay kailangang maghiwalay. Marahil ito ang sakit na hindi kailanman mawawala. Sa puso ni Juliet, lumipas ang oras 7 taon na ang nakalipas. Itinatag ni Juliet ang pinakamalaking panlabas na sangay sa lungsod. Sa mga nakaraang taon, si Zogel ay hindi lamang itinuring si Juliet bilang hipag kundi bilang kaibigan. Kahit bilang ina. Kaya sa mata ng iba, ang relasyon ng dalawa ay medyo hindi pangkaraniwan. Bukod dito sa nakalipas na 7 taon, tuwing may kahirapan o alinlangan sa puso, si Golden ay sumulat ng liham sa kanyang asawa, na hindi kailanman bumalik kahit hindi alam kung saan ipapadala ang liham. Kung matatanggap ito ng tatanggap o hindi, ngunit ito rin ay isang paraan upang maibsan ni Juliet ang kanyang damdamin. Ngayon ang kapatid ng asawa ay nasa edad na para mag-asawa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Noong araw na iyon nang maglakad si Zogel sa kalye, aksidente niyang nabangga ang isang dalaga. Magalang na humingi ng paumanhin ang dalaga at umalis. Kinuha niya ang alahas na nahulog nito at tinangka itong habulin. Ngunit binalaan siyang huwag makipag-usap ng ganoon. Ayon sa Artikulo 355 ng Batas ng Dakilang Ming na nang aamoy. Ang pagpilit sa iba ay mapaparusahan ng 80 hagupit. Huwag mo akong sundan. Dumating ang dalaga sa panlabas na sangay upang humingi ng tulong. Itinuring niya ang sarili bilang si Chamuryong mula sa distrito ng Eifichang. May kapitbahay siyang may sakit sa balat. Natanggal sa trabaho ng amo ng walang bayad. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay lubos na nagpasaya kay Juliet. Upang mapatunayan kung totoo ang sinasabi niya o hindi, si Juliet at Mujong ay pumunta sa distrito ng Eifichang upang alamin. Natuklasan nila na ang sakit na ito ay hindi nakakahawa. Si Mirainong ay nangalap pa ng mga may sakit sa isang hiwalay na lugar at maingat na inaalagaan sila. Kinabukasan dumating si Mirainong sa bahay ni Juliet upang magpasalamat. Nakatagpo niya si Zogel na naghahanda para sa isang pagpapakilala. Matapos makipag-usap nalaman niyang mali ang kanyang unang impresyon sa kanya. Ngunit sa mata ng mga may karanasan, maliwanag na ang dalawang kabataang ito ay may damdamin sa isa't isa. Kaya naman ng gabing iyon, sinabi ni Juliet sa kapatid ng asawa na dalhin ang pinakamahusay na nhading sa bahay ni Mirainong upang makipagkilala.
Ngunit bago makarating sa pintuan nakita nila siyang nagmamadaling pumunta sa kung saan. Karaniwan, ang isang dalagang maharlika ay hindi dapat lumabas sa gabi. Sa kuryosidad sinundan siya ng magkapatid. Nalaman na si Mirainong, madalas magdala ng pagkain sa isang babaeng binubugbog ng asawa. Habang wala ang asawa nito, ang nakakaantig na tanawing ito ay nasaksihan ni na Juliet at Zojel. Dahil dito lalo nilang hinangaan siya. Sa pagkakataong ito, ipinahayag ni Mirainong ang pagnanais na tumulong sa iba. Tulad ni Juliet kaya sumali siya sa panlabas na sangay. Ngunit walang nakakaalam na, lahat ng mga may sakit ay mga artista. Kinuha ng ama ni Mirainong sa mataas na halaga. Siyempre kasama rin ang mag-asawang binubugbog. Ang layunin nito ay upang maghiganti kay Juliet. 2 araw pagkatapos maraming tagahanga ang dumating kay Juliet. Umaasang maaari siyang pumunta sa ibang distrito upang iligtas si Seung-hui. Si Seung-hui ay pumasok sa teatro ng iba na may dalang karit. Kung mapatunayang guilty siya ay maaaring makulong habang buhay. Narining ito agad iniulat ni Juliet sa kapatid ng asawa. Humiling ng pahintulot na depensahan ang isang dating kakilala. Naunawaan ni Zojel na ang kanyang hipag, na hindi kailanman naglakbay ng malayo. Sa pagkakataong ito ay tiyak na dahil sa isang lalaking kamukha ng kanyang kapatid. Hindi lamang siya pumigil kundi pinayuhan pa siya. Pagkatapos ng gawain bumalik kaagad, gayunpaman sa araw ng pag-alis. Aksidenteng nakita ni Juliet ang kanyang asawa, na hinintay niya araw at gabi. Hindi na niya alintana ang anumang seremonya. Malakas na tinawag ang pangalan ng asawa. Ngunit kahit narinig at nakita siya, walang anumang reaksyon ang lalaki. Sumakay sa bangka, si Juliet ay parang nawala ng mahalagang bagay. Natayo siya sa pantalan. Sinundan ng tingin, ang mga salitang nais sabihin ay natigil sa lalamunan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya mukhang ganoon kawalang puso. 7 taon ang paghihintay para saan ba? Lumayo ang bangka. Sa gabay ng lingkod, sa wakas nakita rin ni Juliet si Seung-hui, na nakakulong sa bilangguan. Hindi makapaniwala si Seung-hui nang makita si Juliet. Ang hinintay niya araw at gabi ay nasa harap niya. Madali niyang hinawakan ang rehas. Tinanong kung kamusta na si Juliet. Pinigilan ni Juliet ang damdamin. Hiniling kay Seung-hui na ikwento ang buong pangyayari, upang maaga siyang mailigtas sa kulungan, at makabalik sa pamilya. Nagtaka si Seung-hui, hindi pa siya nag-asawa kaya wala siyang asawa o anak. Nakita ang pagkabunyag ng kasinungalingan umamin ang lingkod. Natakot siyang mag-alala si Juliet sa kanyang kalagayan kaya hindi siya dumating. Kaya naman sinabi niyang may asawa na si Seung-hui. Ang lingkod, ikinuwento kay Juliet ang hinanakit ni Seung-hui. Si Seung-hui ay kumuha ng isang alagad, buong pusong tinuruan upang maging malaya ito. Ngunit hindi inaasahan. Ang alagad ay may masamang plano na nakawin ang aklat ni Seung-hui. Ang aklat ay pinamagatang ang inspektor at ang dalaga, batay sa kwento ni na Seung-hui at Juliet. Sinulat ito ni Seung-hui upang alalahanin ang kanilang damdamin. Hindi inaasahan na hindi lamang ninakaw ng alagad ang aklat, kundi binago pa ang nilalaman. Ang dalisay na pag-ibig, ginawang kwentong malaswa na lubos na binaboy ang aklat. Galit na ginulpi ito ni Seung-hui. Kaya siya nakulong. Hindi nais ni Seung-hui na ilathala ang aklat. Sinulat niya ito upang alalahanin lamang ang mga alaala kay Juliet. Na mga alaala lamang sa kanilang dalawa. Matapos marinig, nakipagkita si Juliet sa hukom ng distrito bilang miyembro ng panlabas na sangay. Nilinaw na si Seung-hui ay panganay na anak ni Ginoong Song. Kung malaman ni Ginoong Song na nakakulong ang anak, malaking problema ang kakaharapin ng hukom. Noon hindi binigyang halaga ng hukom si Seung-hui, isang manunulat lamang. Ngunit nang malaman ang tunay niyang pagkakakilanlan, hindi siya nagdalawang isip. Sinunod ang payo ni Juliet na husgahan. Ang kaso ng hayagan dinala ni Juliet ang 2 aklat. Sinabing ang isa ay orihinal. Ang isa ay pirated na kopya. Nasabi ng alagad na nasunog na ang orihinal. Matagumpay na nabunyag ni Juliet ang katotohanan. Hiniling na isulat muli ng 2 ang nilalaman ng aklat sa harapan. Si Seung-hui ay mabilis na sumulat, habang ang alagad ay kalahating araw walang naisulat. Galit na itinumba ang mesa. Sa puntong ito malinaw na kung sino ang orihinal na may akda at sino ang magnanakaw. Ipinahayag ng hukom na walang sala si Seung-hui. Ang alagad ay hinampas ng 30 palo. Naayos ng mahusay ang kaso. Kailangan nang bumalik ni Juliet sa distrito ng Trongsuo. Si Seung-hui ay ayaw magpaalam. Sinabihan ng lingkod na maghanap ng paraan upang pigilan si Juliet. Sinabi ng lingkod na sira ang bangka, hindi makakaalis. Pinayuhan si Juliet na manatili pa ng ilang araw. Narining ito na pilitan si Juliet na pumayag. Ang pagpapalaya kay Seung-hui ay may tulong din mula sa ama niya na si Ginoong Song. Bago umalis sumulat siya ng liham kay Ginoong Song. Hindi inaasahan na personal na darating si Ginoong Song dito. Pinayuhan si Seung-hui na makipagkita sa kanyang ama. Sinabi rin ng lingkod na mula nang mamatay ang ginang, mahina na ang kalusugan ni Ginoong Song. Dapat magkabati ang mag-ama. May hinanakit pa rin si Seung-hui. Ang pagkatalsik sa bahay ay hindi niya matanggap. Hindi niya gustong makipagkita sa ama na natili si Juliet sa tropa ni Seung-hui. Nakita niya si Seung-hui na nagsasanay. Hindi niya maalis ang tingin at mabilis itong itinago. Nang lumapit si Seung-hui, sinabi niyang nais niyang ipakiusap sa lingkod. Nasamahan siya sa pagbili ng regalo para sa pamilya. Kusang sumama si Seung-hui, lubos niyang kabisado ang lugar na ito. Una silang bumili ng panyo sa mukha. Personal na isinuot ni Seung-hui ang panyo kay Juliet. Tinanong kung kasya ito sa kanya. Hindi gusto ni Juliet na kausapin siya ni Seung-hui. Sa formal na tono, umaasa siyang ituring siya nito tulad ng dati. Parang ang 2 araw dito, ay ang panahon na tunay na nabuhay muli si Juliet. Pumayag si Seung-hui, ituring natin ang lahat bilang isang maikling panaginip. Naglakad sila sa kalye. Sinabi ni Seung-hui na matagal na niyang binigyan ng palayaw si Juliet na gyundo.
na nangangahulugang lumilipad na ibon. Nais niyang maging malaya si Juliet na lumilipad. Tulad ng mga ibon, walang sagabal. Tinanong ni Juliet kung bakit single pa rin siya pagkatapos ng 7 taong pagkakahiwalay. Para sa akin si Juliet lamang ang sapat. Walang halaga sa akin ang ibang babae. Kumalabog ang puso ni Juliet. May asawa na siya. Ang tanging maibibigay niya kay Seung-hui ay ang 2 araw. Pansamantalang kalimutan ang kanyang pagkakakilanlan. Itinabi nila ang mga alalahanin at masayang. Pumili ng mga paboritong bagay. Kapag magkasama laging nakatuon ang mata ni Seung-hui kay Juliet. Nais niyang itatak sa puso ang imahe niya. Sa pag-uwi sinabi ni Juliet kay Seung-hui na mauna na. May gagawin pa siya. Hinanap niya si Ginoong Song at pinayuhan itong manood ng pagtatanghal ni Seung-hui. Upang maayos ang hindi pagkakaunawaan ng mag-ama. Sa gabi buong puso si Seung-hui sa entablado. Nakatayo si Juliet sa gitna ng tao. Si Ginoong Song ay nasa itaas. Napansin din ang hilig ni Seung-hui sa pagtatanghal. Tinanggap ang desisyon ng anak. Natapos ang pagtatanghal. Ibinalita ng manager ang magandang balita. Inanyayahan silang magtanghal sa dakilang king. Bilang mga ambasador ng kultura, palakpakan at sigawan ang mga tao tuwang-tuwa si Juliet at napatalon. Nag-inuman ang lahat para sa selebrasyon. Hindi marunong uminom si Seung-hui. Nakangiting pinanood sina Juliet at ang lingkod na nagpapaligsahan sa pag-inom. Pinayuhan ng lingkod si Juliet na manatili. Kahit paano 7 taon nang hindi nagpakita ang asawa niya. Tatakpan pa sana ni Seung-hui ng tanong pero sinaklolohan ng lingkod. Sinabing nagpapalagay lamang siya. Dahil pinagbili ni Juliet na huwag ipaalam ito kay Seung-hui. Hinanap ni Ginoong Song si Seung-hui. Sinabing si Juliet ang nag-imbita sa kanya para manood. Ngayon tinanggap na niya ang lahat tungkol kay Seung-hui. Umaasa siyang uwi ito kasama niya. Tuwa si Seung-hui nang marinig ang pagkilala ng ama. Sa wakas na ayos ang hindi pagkakasundo ng mag-ama. Si Seung-hui, nagpasalamat kay Juliet sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Sinabi ni Juliet na nais niyang makita si Seung-hui na masaya. Hinayag ni Seung-hui, nais niyang hindi na bumalik si Junjo. Tulad ng sinabi ng lingkod, para mapanatili niya si Juliet. Handa siyang iwan ang lahat para makasama si Juliet. Ngunit sinabi ni Juliet na ipagpapatuloy niya ang buhay sa kanyang pagkakakilanlan. Umaasa rin si Taeong na magiging pinakadakilang manunulat siya. Hinilig ni Seung-hui ang ulo sa hita ni Juliet at hinawakan ang kamay niya. Nakiusap na manatili sandali sa ganitong paraan. Ito ang huling pagkakataon na magkakalapit sila. Matatapos ang panaginip kapag nagising. Nang magising si Seung-hui wala na si Juliet. Para sa kanya, ito ay panaginip na hindi na maulit. Mag-isa siyang nagising mula sa panaginip. Itatago niya ang mga alaala ng muling pagkikita. Habang buhay na aalalahanin si Juliet. Bumalik si Juliet sa kanyang lugar. Niyakap ng mahigpit si Mujong na naghihintay sa dalampasigan. Pinipigilan ang luha at kalungkutan. Pinilit ang sarili na bumalik sa realidad sa panahon na wala si Juliet. Nabunyag na rin ang tunay na pagkakakilanlan ni Mirainong. Anak siya ng pamilya Bak upang maghiganti kay. Ipinakasal ni Bak si Mirainong sa kapatid ng asawa ni Juliet upang alamin ang mga nangyayari sa bahay ni Juliet. At iulat ito sa kanya. Nais niyang pagbayaran ni Juliet ang ginawa sa kanilang pamilya. Upang makuha ang puso ng kapatid ng asawa ni Juliet, gumawa si Mirainong ng 2 palabas. Una ay ayusin ang hindi pagkakasundo ng kapitbahay. Upang makita ng kapatid ng asawa ni Juliet na may mabuting puso rin siya. Tulad ni Juliet, ang ikalawang palabas ay itulak ang kapatid ng asawa ni Juliet. Nang malapit ng mabangga ng truck, at siya mismo ang nasugatan, upang protektahan siya. Natukso nga ang kapatid ng asawa ni Juliet. Lalong lumalim ang kanilang damdamin nang bumalik si Juliet. Narinig ang kalagayan ng dalawa, inayos niya ang kasal nila. Sa araw ng kasal, binigyan ni Juliet si Mirainong ng pulseras. Sinabing makakaasa siya sa kanya. Aalagaan niya si Mirainong tulad ng ina at ate. Natapos ang kasal, tinanong ng kapatid ng asawa ni Juliet si Juliet, bakit umalis ang kuya niya sa bahay? Noong taong iyon nais pa rin ni Juliet na itago ang lihim para kay Jonwell. Ngunit nahulaan na ng kapatid ng asawa ang katotohanan na siya. May ibang oryentasyon ng kasarian kaysa karaniwan. Galit siya, dahil hindi bumalik ang kuya niya sa maraming taon. Dahil dito nakagapos si Juliet sa pangalan dito. Si Mirainong ay nagtago sa labas. Nakikinig sa usapan ng dalawa, napansin ni Mujong ang anino sa pintuan. Ngunit hindi naabutan kung sino. Sa ibang pangyayari, ang mga ginang na nanatili sa bayan ay nagpulong. Kinuwento ng bagong ginang ng punong distrito ang isang balong birhen. Sa kalapit na distrito, nakinabang ang buong distrito, hindi lamang napatawad sa buwis, kundi ang mahalaga ay ang mga iskolar sa distrito na kumuha ng pagsusulit. Magkakaroon ng dagdag na puntos. Ninais ng ginang ng punong distrito ang titulong Tranguyen, ng kapatid ng asawa ni Golden. Ang anak ng ginang ay hindi lamang nabigo sa pagsusulit bilang Tranguyen, kundi mahirap ding makapasa, kaya naman labis niyang ninanais na magkaroon din ng isang balong birhen ang kanilang lugar. Sa gayon ay madagdagan ng puntos ang anak niya sa pagsusulit. Noong gabing iyon hinanap ni Ginang Bak ang ginang ng punong distrito. Sinabing patay na ang kanyang asawa at anak na lalaki. Kung matutulungan siya ng ginang ng punong distrito sa paghihiganti, tutulungan niya itong makakuha ng karatulan ng kabirhenan. Kinabukasan, natanggap ni na Juliet at ng kapatid ng asawa ang balitang patay na si John Well. Ang bangkay ay nasa bahay ng distrito na naghihintay ng kukuha. Hindi makapaniwala si Juliet. Sa biglaang masamang balitang ito, naalala ang bawat sandali mula nang makilala si John Well. Iniisip na ang bangkay sa ilalim ng telang pantabing ay hindi si John Well. Kinakabahan niyang itinaas ang tela, ngunit sira na ang bangkay. Hindi makilala ang mukha. Inutusan niya ang isang tao na baliktarin ang bangkay upang tingnan ang likod. Nakitang walang tatoo.
Kinumpirma ng puso niya na hindi ito si John Well. Iniulat niya sa hukom ng distrito na si John Well ay may peklat sa likod, maliban kung tinanggal ito gamit ang kutsilyo. Kung hindi ay hindi ito mawawala kailanman. Sa oras na ito napansin din ng kapatid ng asawa ni Juliet ang sukat ng katawan at kamay ng bangkay. Hindi katulad ng sa kanyang kuya. Wala ring kalyo mula sa pagsasanay sa martial arts. Hindi tinanggap ni Juliet na batay lamang sa panyo na may pangalan ni Junjo. Ay kumpirmahin na ito ang kanyang asawa. Hindi pa talaga patay si Junjo. Bumalik ang magkapatid sa bahay matapos kilalanin ang bangkay. Ikinuwento ni Mojong kay Juliet ang mga chismis na kumakalat. Naging malinaw na ayon sa utos ni Ginang Bak. Si Mirainong ay naglagay ng isang manikang may sumpa na tinusok ng karayom sa kwarto ng bagong kasal. Ang bagong ginang ng punong distrito nakakampi ni Ginang Bak. Kumalat ito sa lahat ng dako. Sinabing si Juliet ang naglagay ng sumpa. Dahil sa selos ay ayaw niyang magkaanak ang hipag. Sinabi pang may relasyon si Juliet sa kapatid ng asawa. Tinanong ni Juliet kung sino ang nagkalat ng chismis. Sinabi ni Mojong na kahapon, may nakita siyang anino sa labas ng opisina. Narinig ito na takot si Mirainong na mahalata. Sinabi agad na sa kasalan, maraming tao ang dumaan. Maaaring may dumaan lang doon. Sa pagpupulong, pinayuhan ng bagong ginang ng punong distrito ang kapatid ng asawa ni Juliet na ang ginawa ni Juliet ay nakasira sa reputasyon ng distrito. Sa trongso ang isang balo ay hindi dapat basta-basta lumabas ng bahay. Sumagot ang kapatid ng asawa ni Juliet na, hindi balo si Juliet, hindi ang kuya ko ang bangkay na iyon. Ngunit sinabi ng mga tao na, si John Well ay umalis sa bahay ng 7 taon. Hindi bumalik ay parang patay na rin, maliban kung may espesyal na dahilan. Kung hindi, sino ang may ganang makitang itinuring na balo ang asawa? Dinala ni Juliet ang manikang. May sumpa sa dating ginang ng punong distrito, na ngayon ay ginang ng mataas na opisyal. Nakita ng ginang ng mataas na opisyal na seryoso ang sitwasyon. Hindi lamang simpleng pagkakalat ng chismis. Ibinunyag niya ang mahalagang impormasyon kay Juliet. Nakita niya si Ginang Bak sa kasalan ng kapatid ng asawa ni Juliet at si Mirainong. Labis ang galit ni Ginang Bak kay Juliet. Marahil ang mga problemang dinaranas ni Juliet ay may kaugnayan kay Ginang Bak upang maayos ang kasalukuyang sitwasyon. Nagpa siya ang kapatid ng asawa ni Juliet na hanapin ang kanyang kuya. Alisin ang titulong balo na inilagay ng mga tao kay Juliet. Sa puntong ito ikinuwento ni Juliet ang pagkikita kay Junjo sa pantalan. Nakita siya ni Junjo pero hindi siya kinilala. Tumalikod at umalis. Maliwanag na sinadya niya ito. Marahil ang paghahanap sa kanya ay walang saysay. Hindi sumuko ang kapatid ng asawa ni Juliet. Kailangang mahanap ang kuya niya at maibalik. Si Juliet ay nahirapan para sa pamilyang ito ng maraming taon. Hindi dapat magdusa sa mga paninirang puri at masasamang chismis. Kinabukasan hinatid ng buong pamilya ang kapatid ng asawa ni Juliet sa pag-alis. Nalaman ito ng bagong ginang ng punong distrito. Agad niyang iniulat kay Ginang Bak. Sinikap niyang ikalat ang chismis upang mapilitan si Juliet sa sitwasyon ng isang balo. Tuwang-tuwa si Ginang Bak, walang lalaki sa bahay kaya mas madali silang kumilos. Bitbit ng kapatid ng asawa ni Juliet ang larawan ng kuya niya. Hinanap ito kahit saan. Ilang araw ang lumipas ngunit walang resulta. Habang nawawalan na ng pag-asa, biglang tumakbo ang lingkod patungo sa isang lalaki. Malakas na tinawag na kuya. Ang napagkamalang si John Well ay si Sim Hui. Sa reaksyon ni Sim Hui, nalaman ng kapatid ng asawa ni Juliet na hindi ito ang kuya niya. Nakilala niya si Sim Hui noong bata pa siya. Lumapit siya at ipinaliwanag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng hinaing ng lingkod, nalaman ni Sim Hui, si John Jo, hindi kailanman umuwi kahit isang beses sa loob ng 7 taon. At si Juliet ay itinuring na ngayong balo, nabubuhay sa kahirapan. Sinabi ng lingkod ni Sim Hui sa kapatid ng asawa ni Juliet na si John Jo ay sumakay ng bangka patungong Dakilang King. Matapos umalis ang kapatid ng asawa ni Juliet, tinanong ni Sim Hui ang lingkod kung may tinatago ba ito. Ikinuwento ng lingkod ang pagkikita kay John Jo sa pantalan. Hindi niya kailanman nakita si Juliet na umiyak ng ganoon kalungkot. Nabahala si Sim Hui para kay Juliet. Sa palagay niya, hindi dapat magpatak siya ng luha para sa isang walang kwentang tao. Na ganoon kawalang utang na loob na intindihan ng lingkod ang damdamin ni Juliet. Iniligtas niya ang pamilya ni Junjo mula sa pagkabagsak. Mag-isang pinalaki ang kapatid ng asawa hanggang sa maging matanda. Ngunit itinuring pa ring balo. Ginawa niya ang tungkulin bilang manugang. Ngunit hindi ito pinansin ni Junjo. Natural na malulungkot si Juliet. Nalaman na kahit sobrang nasaktan, pinili pa rin ni Juliet na iligtas siya. Nalungkot si Sim Hui. Nais niyang agad hanapin si Juliet. Pinigilan siya ng lingkod. Ngayon ay panganay ka ng pamilya song si Juliet ay may asawa kung ikaw pa rin. Makikialam sa buhay ni Juliet. Hindi rin siya sasama sa'yo. Mas lalo ka lang mahuhulog. Alam ni Sim Hui na tama ang lingkod. Ngunit naisip ang pagdurusa ni Juliet. Hindi siya mapakali. Sa kabilang banda sinusuri ni Juliet ang mga lumang dokumento. Inabot niya ito kay Mirainong upang tingnan. Natakot si Mirainong nang matuklasan. Ito ang kaso ng pamilya Bak. Ngunit ang katotohanang nakasulat sa dokumento ay ganap na iba sa sinabi ng kanyang ina. Itinago niya ang gulat sa kanyang puso. Tinanong ang tungkol sa pagkamatay ni Bak Soong. Ikinuwento ni Mojong ang buong pangyayari. Tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Nalungkot si Juliet. Ang pumatay kay Bak Soong ay ang mga magulang ni Mirainong. At ang anak nilang lalaki, si Bak So Kwang. Kusang loob na inako ang kasalanan ng mga magulang at ipinatapon. Nalungkot siya ngunit wala rin siyang magagawa. Kinuha ni Mirainong ang dokumento at kinumpronta ang kanyang ina. Malinaw na nakasulat ang katotohanan ng kaso. Bakit niloko siya ng kanyang ina at itinuring si Juliet bilang kaaway? Hanggang ngayon ay ayaw pa rin ni Ginang Bak
Amining gusto ng kanyang anak si Bak Suong. Matigas na sinabing si Bak Suong ang nang-akit sa kanyang anak, at lahat ng nangyari sa kanilang pamilya ay kasalanan ni Juliet. Sa unang pagkakataon na pagtanto ni Mirainong, na ang kanyang ina ay nabulag ng galit, hindi na nakikilala ang tama at mali. Ayaw na niyang makipagtulungan sa kanya. Ngunit binantaan siya ng kanyang ina. Sinabing, lahat ng nangyari noon ay kanyang plano. Ngayon ay huli na para umatras. Nakitang natatakot si Mirainong ibinunyag ni Ginang Bak ang susunod na plano. Nais niyang kidnapin si Juliet, hubaran siya. Insultuhin siya at itapon sa kalsada. Basta't mamatay si Juliet. Ang bahay at ang kapatid ng asawa ni Juliet ay mapapasa kay Mirainong. Kailangan nilang tapusin ang misyon bago bumalik ang kapatid ng asawa ni Juliet. Noong gabing iyon sabik na sabik si Ginang Bak. Hinintay na dalhin si Juliet na nakatali sa harap niya. Ngunit hindi inaasahan na ang pumasok ay si Juliet. Walang anumang pinsala. Naging malinaw na. Hindi na kinaya ni Mirainong ang pagsisisi ng konsensya. Kusang umamin ng kasalanan kay Juliet. Hindi inaasahan. Direktang sinabi ni Juliet na siya ay anak ng pamilya Bak. Matapos sabihin ng ginang ng mataas na opisyal na nakita niya si Ginang Bak sa kasalan. Iniimbestigahan na ni Juliet ang background niya. Natural na nalaman din ang pagkakakilanlan ni Mirainong. Sinabihan niya si Mirainong na magbayad ng kasalanan. Ipagpatuloy ang pagsunod sa utos ni Ginang Bak. Nang dalhin ni Mirainong ang mga tao para dakpin si Juliet. Ang mga sundalong inayos na ni Juliet noon pa. Kinontrol ang lahat ng mga ito. Si Juliet ay nag-isa na humarap kay Ginang Bak. Pinagalitan siya na ilang taon na ang lumipas. Ngunit ayaw pa ring tanggapin ang katotohanan. Ang pagkamatay ni Bak So Kwang ay dulot ng kanyang kamay. Dahil kay Mirainong, binigyan ni Juliet ng huling babala si Ginang Bak at pinatawad ang buhay niya. Kung magpapakita pa ng gulo hindi siya makakaligtas. Bumalik si Juliet sa bahay at nakitang aalis na si Mirainong. Alam ni Mirainong na mabigat ang kanyang kasalanan. Hindi karapat-dapat manatili rito. Noong bata pa siya nabuhay siya sa karangyaan. Biglang dinala sa mahirap na kamag-anak. Sinabi ng kanyang ina na si Juliet ang may kasalanan. Nabuhay siya para maghiganti. Ngunit sa panahon ng pamumuhay kasama nila, lahat dito ay tapat sa kanya. Maraming beses siyang nagdalawang isip. Ngayon naintindihan niya na mali ang kanyang hinigantihan. Nalingid ang hinigantihan. Walang laman ang nararamdaman sa puso. Hinawakan ni Juliet ang kamay niya at sinabing manatili. Mula ngayon aalagaan siya ni Juliet tulad ng ina. Tulad ng ate, bibigyan siya ng pagmamahal na hindi niya naranasan. Ang lugar na ito ay magiging tahanan niya magpakailanman. Naayos na ang problema sa bahay. Ngunit ang kalagayan ng kapatid ng asawa ni Juliet. Hindi masyadong maganda. Matapos manakawan at mabugbog, gumalagala kahit saan at sa wakas natagpuan. Ang bakas ng kanyang kuya, ang kamag-anak na 7 taong nawalay ay nasa harap na. Hindi niya napigilan ang emosyon at malakas na tinawag. Kuya, narinig ni Junjo ang tawag, walang interes na itinaas ang ulo. Nakita ang kapatid ngunit hindi nagpakita ng tuwa. Nanatili ang malamig na ekspresyon. Sa ibang pangyayari, ang magnate na namahala sa iligal na pagmimina ng ginto noon. Hinanap ang eunuko. Sinabing ang hukom ng Trongsu ay nag-utos sa kanya na kidnapin ang balo. Ngunit natuklasan niya na ang balong iyon ay si Juliet, ang dahilan kung bakit nawala ng ginto ang eunuko. At nabulag siya sa isang mata upang maghiganti kay Juliet. Agad na nilagyan ng presyon ng eunuko ang hukom ng Trongsu. Mabilis na dinala ng hukom ang mga tao upang sirain ang lugar ng trabaho ni Juliet. Iniutos na matapos kumpirmahin ng hukom at inspektor ang bangkay. Ito nga si John Well. Hiniling kay Juliet na huwag lumabas ng bahay. Makilahok sa mga gawain sa labas. Kasabay nito, kailangang iuwi agad ang bangkay ng asawa. Sumunod ng mahigpit sa 3 taong pagluluksa. Sinunog ng hukom ang lahat ng dokumento at batas. Iniutos na dakpin si Juliet at ang tumutol ay dadalhin sa opisina. Nalungkot si Juliet habang pinanood ang mga taon ng pagsisikap na nasunog. Sa tamang sandali, nakita niya ulit si Ginang Bak na nakatayo sa harap. May mapagmalaking ekspresyon. Si Juliet ay ikinulong ng hukom sa bilangguan. Kailangan niyang magluksa ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon kailangang panatilihin ang kabirhenan at hindi lumabas. Kung hindi gagawa siya ng kwento, na si Juliet ay sobrang nalungkot sa pagkamatay ng asawa at nagpakamatay sa gayon. Nababagay rin ito sa kondisyon para makatanggap ng karatulan ng kabirhenan. Alam ni Juliet na magkakasabwat ang hukom at si Ginang Bak. Magagawa niya ito. Siguradong may sumusuporta sa kanya. Hindi sumuko si Juliet. Mas gusto niyang mamatay ng malinis. Sa kabilang banda na alala ni Mirainong nang dakpin si Juliet. Nakita niya ang kanyang ina. Balak niyang hanapin ang ina upang tanungin. Ngunit ang ina niya ang kusang dumating. Tinawag ni Mirainong si Ginang Bak sa kwarto. Tinanong kung siya ba ang nasa likod ng lahat. Hindi na itinago ni Ginang Bak. Sinabing hindi lamang niya gustong saktan si Juliet, kundi nais niyang pumasok ng sa bahay na ito. Bilang ina ni Mirainong upang sakupin ang lugar. Narinig ni Mojong ang usapan ng dalawa. Mula sa labas ng pinto sinisi niya si Ginang Bak sa pagkamatay ng kanyang anak. Hindi kasing tao ng hayop. Sinampal ni Ginang Bak si Mojong ng 2 beses. Tumakbo si Mirainong upang pigilan. Biglang sumakit ang tiyan at nahimatay. Habang si Mirainong ay nawalan ng malay, gumawa ng kaguluhan si Ginang Bak sa bahay. Hindi lamang binugbog ang mga lingkod. At kusang ibinigay ang singsing ni Juliet sa bagong ginang ng punong distrito na nagpasalamat sa kanya sa tulong. Si Mojong ay buong pusong nag-alaga kay Mirainong. Nang magising naramdaman ni Mirainong ang pagkahilo. Sa pagkalkula ng oras na pagtanto niyang buntis na siya, pinagbili niya kay Mojong na huwag sabihin kahit kanino. Lalo na sa kanyang ina si Juliet ay pinahirapan sa kulungan. Sa punto ng kamatayan, naalala niya si Tion Tiong na nagtaya ng buhay para iligtas siya.
Sinabing dapat siyang mabuhay ng mahusay. Pinilit niyang umupo. Nakita ang papel na ipinasok ni Mojong sa pamamagitan ng iba. Nakasulat doon na pumasok na si Ginang Bak sa bahay upang makaligtas at makalabas para humingi ng hustisya. Si Juliet ay kailangang magpanggap na mahina. Nangako sa hukom na tatanggapin niya ang bangkay ng asawa at mananatiling balo ng 3 taon. Natamo ng hukom ang layunin. Agad siyang pinalaya. Hiniling na dalhin ang mga lingkod sa bahay na nakasuot ng damit pangluksang upang kunin ang bangkay sa kabaong. Sinunod ito ni Juliet at inilagay ang bangkay sa kabaong. Lumuhod siya at yumuko, isang yumuko na lang. At tatatakan siya bilang balo habang buhay na hindi malaya. Hindi matanggap ni Juliet, nagdalawang isip na yumuko sa huling pagkakataon. Displeased ang hukom at inutusan ang mga tao na pindutin siya pababa. Sa tamang sandali, isang lalaking boses ang tumawag kay Juliet. Ang pagdating ni Junjo ay winasak ang chismis. Napatay na siya, nagkagulo ang mga tao. Natakot si Ginang Bak at tumakas. Tinignan ni Juliet ang lalaki sa harap niya na lumingon sa kanya. Ginang ko, narito na ako. Ginang, umalis na tayo. Sinamahan ng kapatid ng asawa si Junjo pauwi sa simbahan para sambahin ang ama. Sinabi ni Junjo sa lahat na nasugatan siya sa ulo sa isang aksidente sa barko. Nawalan ng alaala. Nang magising, nasa dalampasigan siya ng dakilang king. Walang pasaporte, walang kakilala, tanging wikang Koreano lang ang alam. Upang makabalik sa Korea, kailangan niyang magtrabaho ng mga simpleng gawain para kumita. Hanggang sa nahanap siya ng kapatid ng asawa. Nag-alinlangan si Juliet sa paliwanag na ito. Ngunit may mas mahalagang bagay siyang dapat gawin ngayon. Hinanap niya si Ginang Bak na nasa bahay pa rin. Hindi gusto ni Juliet na malaman ng kapatid ng asawa ang masasamang ginawa ni Mirainong kasama si Ginang Bak upang maiwasan ang epekto sa relasyon ng mag-asawa. Nagpasya siyang magdaos ng isang salusalo. Pagkatapos ng salusalo, hihilingin niyang umalis agad si Ginang Bak. Kinain ng konsensya si Mirainong. Nais niyang umamin sa asawa tungkol sa mga ginawa nila ng kanyang ina. Sa pagbubukas ng bibig, pinutol siya ni Juliet. Sinabi ni Juliet sa kapatid ng asawa na buntis na si Mirainong. Tuwa na tuwa ang kapatid ng asawa ni Juliet, hindi napansin ang pag-aalinlangan ni Mirainong. Upang suriin ang pagkakakilanlan ni Junjo, nais ni Juliet na makipag-inuman sa kanya. Alam niyang hindi kayang uminom ng alak si Seung-hui, sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa reaksyon niya pagkatapos uminom. Malalaman kung sino ang nasa harap niya. Tumanggi si Junjo, sinabing bukas ang salusalo. Nais niyang matulog ng mahimbing dahil may bisita pa bukas. Hindi siya pinilit ni Juliet tumayo at umalis. Kinabukasan, inimbitahan ni Juliet ang lahat ng ginang sa distrito at ang hukom sa salusalo. Nakita niya ang kanyang singsing sa kamay ng ginang ng punong distrito. Ngunit walang sinabi, kahit nakipag-ayos pa sa hukom. Si Ginang Bak at ang hukom ay pumunta sa liblib na lugar upang mag-usap. Sinundan sila agad ni Juliet. Ito ang layunin niya sa pagdadaos ng salusalo. Nais niyang malaman ang kanilang plano at kung sino ang nasa likod. Tinanong ng hukom kung bakit buhay pa si Junjo. Sinisi naman ni Ginang Bak ang hukom sa hindi pagpatay kay Juliet. Sa kulungan, nag-away ang dalawa. Sinakal ng hukom si Ginang Bak. Sinabing kailangan niyang magbigay ng suhol upang mapirmahan ang aplikasyon para sa karatula ng kabirhenan. Kung hindi maaprubahan ang karatula, siya lamang ang magdurusa. Pagkatapos ng pagtatalo, nagpanggap ang dalawa na walang nangyari. Bumalik sa salusalo. Si Juliet ay nagpanggap ding walang nakita. Hiniling ng bagong ginang ng punong distrito kay Junjo na matagal nang nawala sa bahay na magsalita. Diretsong sinabi ni Junjo na hindi niya patatawarin ang sinumang nanakit kay Juliet. Nakitang tumitindi ang tensyon. Binago niya ang tono, sinabing kalimutan ang mga galit. Ang salusalo ngayon ay simula ng pagkakasundo. Si Mojong na nakatayo sa tabi ay humanga. Matagal nang hindi nakita ang panganay na magaling magsalita ng ganito. Sinabi ng walang mali siya, ngunit may nakinig ng may layunin. Alam ni Juliet na ang mahusay na pagsasalita ay talento ng mga manunulat. Natapos ang salusalo, sinabihan ni Juliet si Mojong na ihanda ang kwarto. Alam ni Mojong na matutulog siya kasama ang panganay. Tuwa na tuwa, gumamit ng papel at pluma upang ipasa kay Juliet ang sikreto ng kwarto. Umaasang magbuntis siya tulad ni Mirainong. Sa oras ng pagtulog, nakipag-inuman si Juliet kay Junjo. Ilang baso ang nainom, ngunit hindi lasing si Junjo. Upang pilitin siyang umamin ng pagkakakilanlan, hinila ni Juliet si Junjo pahiga sa kama. Habang hindi handa, binagsak niya ang sarili sa kanya. Hinubad ang damit niya upang tingnan ang tatoo sa balikat. Hindi inaasahan, si Junjo ay may tatoo rin ng puso na kapareho. Sa pagkakataong ito, si Junjo ang nagulat. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganitong marka sa kanya. Hindi nagpaliwanag si Juliet, sinabi lamang, ang asawang nawala ng alaala, hindi ang tunay kong asawa. Pagkatapos ay tumayo at umalis. Bukod dito, nag-utos si Juliet na subaybayan ang hukom. Natuklasang nakipagkita ito sa magnate na may isang mata, na konektado sa kaso ng ginto. Iniulat niya sa inspektor ang usapan ng hukom at si Ginang Bak, pati ang lihim na pagkikita ng hukom sa magnate na may isang mata. Pinaghihinalaan na ang nasa likod ng hukom ay may kaugnayan sa kaso ng ginto at sa human trafficking. 7 taon na ang nakalipas. Imungkahi ng inspektor kay Juliet na hingin ang hustisya mula sa hukom. Hindi nais ni Juliet na guluhin ang plano upang hindi maipahayag ang aksyon ng inspektor. Naniniwalang darating ang hustisya. Si Junjo at ang kapatid ng asawa ay sama-samang nag-ayos ng opisina. Nang panlabas na sangay, pinayuhan ni Juliet ang kapatid ng asawa na umuwi kay Mirainong. Nabuntis. Habang nag-uusap ang mag-asawa, biglang naamoy ni Mirainong ang kakaibang amoy na nagpasuka sa kanya. Kinuha ng kapatid ng asawa ang isang bote ng alak. Sinabing may gamot sa alak na ibinigay ng biyenan.
Sinasabing ito ay mahusay na gamot para sa kalalakihan, at pinagbilinan siyang uminom kasama si Junjo. Pinaghinalaan ni Mirainong na may ginawa ang kanyang ina. Sinabihan ng asawa na ibigay ang alak sa kanya. Magsasagawa siya ng salo-salo para sa dalawang magkapatid. Pagkaalis ng asawa, dinala ni Mirainong ang alak sa kusina. Isinawsaw niya ang kutsarang pilak sa alak. Nakita niyang agad itong naging itim. Napagtanto niya ang masamang plano ng kanyang ina. Natakot siya hanggang sa manginig. Sa parehong oras, aksidenteng narinig ni Juliet si Junjo na humuhuni ng isang awitin. Narinig din niya si Mujong na nagsabing parang mas matangkad na si Junjo. Ang mga lumang damit at sombrero ay hindi nakasya. Hinintay ni Juliet si Junjo sa pavilion, kung saan naghiwalay sila ni Xiuhui maraming taon na ang nakalipas. Sinabing minsan siyang naghiwalay sa mahal niya rito. Ang lalaking minahal niya ay babahing kapag nalantad sa polen. Pagkasabi nito, hinipa ni Juliet ang polen mula sa kanyang kamay. Tinakpan ni Xiuhui ang ilong, pinipigilan ang bahing. Nabunyag na. Tinanong ni Xiuhui kung kailan niya napansin. Sa mundong ito, si Xiuhui lamang ang tumingin sa akin, na may ganitong malambot na tingin. Biro ni Xiuhui na talagang pag-ibig at bahing lamang ang hindi maitatago. Galit na hinampas siya ni Juliet. Hindi mo dapat ipagsapalaran, mapapahamak ka. Ipinaliwanag ni Xiuhui na, kahit ang kapatid ng asawa mo ay naloko ko. Nagtatoo ako at uminom ng gamot laban sa alak. Bago uminom, palagi akong nagsisisi na hindi kita naprotektahan noon. Sa mga nakaraang taon, naghirap akong magsanay ng martial arts. Ngayon may kakayahan na akong protektahan ang sarili. Akala ko hindi mahahalata ang mga pagpapanggap na ito. Hindi inaasahan na makikita pa rin ni Juliet. Bumalik si Juliet sa bahay. Nakita ang lingkod ni Xiuhui na hinanap siya. Sinabi nito na dahil kay Juliet. Ipinahayag ni Xiuhui sa labas na ang artista na si Xiuhui ay namatay na. Sa daan patungong Dakilang King, handa si Xiuhui na isakripisyo ang lahat para protektahan siya. Umaasang ituring siya ni Juliet bilang tunay na asawa. Naalala ni Juliet ang bawat sandali. Mula nang makilala si Xiuhui, tuwing nasa panganib si Xiuhui ay nasa tabi niya. Libo-libong damdamin ang bumuhos sa kanyang puso. Alam ni Juliet na si Xiuhui ay nagpanggap na patay para iligtas siya. Itinakwil ang pangarap na maging manunulat. Higit pa rito, ang kapatid ng asawa niya ang tumulong dito. Tinawag ni Juliet ang lahat. Hiniling na ipaliwanag ang buong kwento. Ipinaliwanag ng kapatid ng asawa ni Juliet na noon pumunta siya sa Dakilang King upang hanapin ang kuya niya. Matapos ang maraming hirap, na tagpuan niya ito. Ikinuwento niya sa kuya ang kasalukuyang sitwasyon. Namatay na ang ama maraming taon na ang nakalipas. Nasa panganib ang hipag. Nakiusap na bumalik ang kuya at gampanan ang tungkulin bilang panganay. Hindi inaasahan na sinabi ni Junjo na huwag siyang gambalain. Kung mahalata, lahat ng inihanda niya ay masisira. Tinanong ng kapatid ng asawa si Junjo kung ano ang inihahanda. Ngunit tumanggi si Junjo. Sinabi sa kanya at itinapon ang ihi sa lupa. Sinabing ituring na lang siyang patay. Papauwi na sana ang kapatid ng asawa ni Juliet. Nang muling makita si Xiuhui, nabahala si Xiuhui sa kalagayan ni Juliet. Ngunit ang pagtatanghal sa Dakilang King ay utos ng hari, hindi maaaring ipagpaliban. Matapos pag-isipan, sinabi niya sa lingkod na ibigay ang kanyang ihi sa kapatid ng asawa ni Juliet. Nagsinungaling na nasawi siya sa dagat, walang natagpo ang bangkay. Mula ngayon, si Xiuhui ay ganap ng mawawala sa mundong ito. Proproteksyonan niya si Juliet bilang asawa niya. Alam niyang may tatoo si Junjo sa balikat, kaya upang hindi mahalata, tinanggap niya ang sakit ng pagpapatatoo ng kaparehong disenyo. Akala niya sa tulong ng kapatid ng asawa ni Juliet, maloloko niya ang lahat. Ngunit hindi inaasahan na malalaman pa rin ni Juliet ang katotohanan. Taos puso siyang nagpasalamat kay Xiuhui sa lahat ng ginawa niya. Ngunit kahit paano, ang pagpapanggap sa pagkakakilanlan ay hindi pang matagalan. Nagpasya siyang pagkatapos ng lahat aalis siya mula sa distrito ng Trongsuo kasama si Xiuhui upang maiwasan ang pagkabunyag ng pagkakakilanlan. Sinisi ulit ni Juliet si Xiuhui. Nalaman ng ama niya na namatay ang anak, ang puti ang buhok na nagpaalam sa bata. Gaano kalaki ang sakit sa puso. Umaasa si Xiuhui na huwag siyang palaging mag-isip para sa iba. Para kay Juliet, ang pamilya at pangarap niya na mahalaga ay narito. Handa si Xiuhui na protektahan ang lahat na pinahahalagahan ni Juliet. Basta't makasama si Juliet, handa siyang iwan ang lahat. Ang kanilang pagtatalo ay walang resulta nang biglang may malaking pangyayari sa bahay. Hinanap ng kapatid ng asawa si Mirainong kahit saan, ngunit hindi makita. Habang nag-aalala ang lahat, biglang ibinalita ng lingkod na pinatay ni Mirainong ang kanyang ina at nadakip sa opisina. Hindi maintindihan ng lahat kung ano ang nangyari. Ngunit pagkatapos nito, ang relasyon ni Mirainong at Ginang Bak hindi na maitatago pa. Ikinuwento ni Juliet sa kapatid ng asawa ang alitan sa pagitan ni Ginang Bak at ng kanilang pamilya, pati na ang pag-udyok kay Mirainong ni Ginang Bak. Nalapitan sila para maghiganti, at pagkatapos ay nagsisi. Pinakalmahan niya ang kapatid ng asawa na huwag mag-alala. Bukas ng umaga pupunta siya sa opisina para alamin ang sitwasyon. Bumagsak ang loob ng kapatid ng asawa ni Juliet. Hindi matanggap na sinadya siyang lapitan ni Mirainong. O baka hindi siya talaga nito mahal. Maagang umaga kinabukasan, pumunta si Juliet sa kulungan upang makita si Mirainong. Hiniling na ikwento ang buong pangyayari. Taimtim na umamin si Mirainong na binigyan ng kanyang ina ang kapatid ng asawa ni Juliet ng 3 tableta. Pinilit itong ilagay sa alak para inumin kasama ang kuya. Matapos matuklasan na lason ito, dinala niya ang alak upang tanungin ang ina. Bakit ganito siya kasama? Inamin ng ina niya na dahil sa selos. Ang kapatid ng asawa ni Juliet ay naging tranghuyan, nag-asawa at nagkaanak, na nagbigay ng karangalan kay Juliet. Naisip niya kung buhay pa ang anak niya. Ina rin siya ng tranghuyen.
Pinupuri ng lahat. Makikita rin ang pag-aasawa ng anak niya. Napakadakila, ngunit dahil pinatay ni Juliet ang anak niya, lahat ng karangalan ay nawala. Hindi siya makapayag, nais niyang sirain ang kapatid ng asawa ni Juliet. Na buong pusong pinalaki ni Juliet, upang si Juliet ay mabuhay sa sakit habang buhay. Dahil umiiyak si Mirainong habang pinapayuhan ang ina na sumuko. Sinabi nito na ipagbuhos siya ng tubig. Lumakad siya palabas para kumuha ng tubig, pagbalik ay patay na ang ina. Sinabi ni Mirainong kay Juliet na, hindi lamang nais ng ina niya na saktan ang kapatid ng asawa ko at si Junjo, kundi patayin rin ang iba, upang makahanap ng bangkay na ipapanggap bilang Junjo, at paratangan si Juliet na balo. Ang ina niya at ang hukom, ay pumunta sa yungib kung saan nagtatago ang lingkod ng pamilya. Bak si Seoku. Hindi lamang pinatay ang lahat sa yungib, kundi sinira rin ang mukha ni Seoku. Inilagay ang panyo na may pangalan ni Junjo sa katawan ni Seoku. Upang palitan, alam niya ang malaking kasalanan ng kanyang ina. Upang makabawi sa kasalanan ng ina, wala siyang depensa nang siya ay pinaghinalaan bilang pumatay. Nais lamang mamatay ng ina niya. Pinakalmahan ni Juliet si Mirainong. Sinabing, lahat ng alitan sa nakaraan ay walang kinalaman sa kanya. Tiyak niyang mahahanap ang tunay na salarin, upang linisin ang pangalan niya. Nadakip ang hukom dahil sa pagpatay. Nakiusap ito kay Juliet na ipagtanggol siya upang mailigtas ang buhay niya. Binunyag ni Juliet ang bawat kasalanan niya. Pinilit siyang magbayad ng buhay para sa mga namatay ng hindi makatarungan. Pagkatapos, si Juliet at si Hui ay pumunta sa lugar ni Ginang Bak para maghanap ng ebidensya. Nang makakita si Hui ng singsing sa labas ng bahay, ito ang singsing na ninakaw ni Ginang Bak mula kay Juliet, upang ibigay sa ginang ng punong distrito. Agad, dinala ni Juliet ang singsing upang harapin ang ginang ng punong distrito. Sa parehong oras, pinayuhan ni Hui ang kapatid ng asawa ni Juliet tulad ng isang kuya. Sinabing kung wala, damdamin si Mirainong para sa kanya. Hindi kailanman ipapakasal sa kanya ni Juliet si Mirainong. Huwag hayaang mabulag ng galit ang katwiran. At baliwalain ang tunay na damdamin niya. Tinignan ng kapatid ng asawa ni Juliet ang damit ng bata na tinahi ni Mirainong para sa anak nila. Magulo ang damdamin sa puso. Kinabukasan, binuksan ang paglilitis sa kaso ng pagpatay ni Mirainong sa kanyang ina. Ipinatanggol ni Juliet si Mirainong bilang miyembro ng panlabas na sangay. Inamin ni Mirainong na nilason niya ang kanyang ina. Ngunit, ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Ginang Bak ay sinakal. Taimtim din siyang umamin ng katotohanan tungkol sa pananakit ni Ginang Bak at ng hukom kay Seoku. At sa iba pa, tinawag ang hukom ngunit tumangging umamin. Binunyag ni Juliet na narinig niya ang plano ng hukom at ni Ginang Bak. Sa salo-salo sa bahay niya, tinanong kung kanino niya isinulat ang kasunduan. Natakot ang hukom, lumuhod at nakiusap. Sinabi ng isang tao sa kanya na, basta't pumirma siya ng kasunduan, makakakuha siya ng karatulan ng kabirhenan. Sinabi ni Juliet na nahuli niya ang tunay na pumatay kay Ginang Bak. Hiniling na dalhin ang salarin upang harapin ang hukom. Dinala ang magnet na may isang mata. Ngunit hindi inamin ang pakikipagsabuatan sa hukom o ang pagpatay kay Ginang. Hiniling ni Juliet na magpatotoo ang ginang ng punong distrito. Ikinuwento ng ginang ng punong distrito na pumunta siya sa bahay ni Ginang Bak upang ibalik ang singsing. Pagdating sa pinto, nakita niyang lumabas si Mirainong para kumuha ng tubig. Sa sandaling ito, pumasok ang magnet na may isang mata at sinakal si Ginang Bak hanggang mamatay. Balak ding patayin ng magnate na may isang mata si Mirainong. Nang bumalik siya, salamat na lang at dumating ang mga sundalo sa tamang oras. Nakaligtas si Mirainong. Nabunyag ang pangyayari. Nais ng magnate na may isang mata na isisi sa hukom. Sinabing ang hukom ang nag-utos sa kanya. Nakitang nag-aaway ang dalawa, agad iniutos ng inspektor na dakpin silang pareho. Nilinis ang pangalan ni Mirainong at pinalaya. Sinundo siya ng kapatid ng asawa ni Juliet pauwi. Naayos na ng dalawa ang hindi pagkakaunawaan. Wala nang alinlangan sa puso. Nakulong ang magnate na may isang mata. Binantaan ang hukom na kung isisiwalat ang nasa likod, mapapahamak ang buong pamilya niya. Pagkatapos nagpa siya ang inspektor na iulat ang kaso sa paggamit ng karatulan ng kabirhenan para pumatay sa hari. Mula ngayon, ang pagsusuri ay gagawing mas mahigpit upang maiwasan ang ibang balo na mapahamak. Imungkahi ni Juliet na palayain ang magnate na may isang mata. Pagkatapos ay maglagay ng mga tao upang subaybayan siya, upang matuklasan ang mastermind sa likod. Habang nagsasalita, dumating ang tagabantay ng kulungan at nagulat na namatay na ang hukom sa bilangguan. Ayon sa plano ng inspektor, pinalaya ang magnate na may isang mata. Balak pang magmalabis ng magnate na may isang mata sa harap ni Juliet. Pinigilan siya ni Hui na ibalik ni Juliet ang hustisya para sa mga namatay ng hindi makatarungan. Ipinahayag ng distrito na gagantimpalaan ng korte si Juliet. Magtatayo ng bantayog sa distrito ng Trongsuo. Bawat pamilya ay makakatanggap ng isang piraso ng telang koton. Palakpakan at sigawan ang mga tao. Nagpasalamat kay Juliet sa karangalang dinala niya sa kanila. Sinamahan ni Hui si Juliet sa palengke. Lahat sa palengke ay nagpahayag ng respeto kay Juliet. Nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa mga mahihirap na magkaroon ng mas magandang buhay. Bilang miyembro ng panlabas na sangay, nakaramdam ng ginhawa si Juliet. Ang lahat ng pagsisikap niya ay nagkaroon na ng kahulugan. Nagpasya siyang mamuhay ng totoo sa sarili. Sumunod sa dikta ng puso. Maging tunay na asawa ko. Mamuhay dito ng sama-sama at gawin ang gusto ko. Humikbi ang boses ni Hui. Si Juliet mismo ang gumawa ng magandang buhay. At ako na nasa tabi niya, hindi nagsisisi sa pag-iwan ng aking pangarap. Sa halip, pakiramdam ko ay umakyat ako sa pinakadakilang entablado ng buhay ko. Ang pagkakaroon kay Juliet bilang asawa ay ang pangunahing tauhan sa pangarap ko na natupad na.
darating ang araw na maunawaan mo na ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Ngunit basta't maging asawa mo kahit isang araw, hindi ako magsisisi. Si Xinhui at Juliet, hindi kailanman ibubunyag ang tunay na pagkakakilanlan nila. Gayunpaman, sa oras na ito hindi nila alam na papalapit ang panganib. Matapos palayain, bumalik ang magnate na may isang mata upang magulat sa eunuko. Nagmalaki na, hindi niya ibinunyag ang eunuko. Ngunit kaagad pagkatapos, pinatay siya ng mga tauhan ng eunuko upang patahimikin habang ang eunuko ay may bisita. Walang nakakaalam na, ang bisita ay si Sohee ang dalaga, na minsan pinagsilbihan ni Juliet maraming taon na ang nakalipas. Si Juliet at Xinhui ay nawala na ang mga alinlangan sa puso. Nagpa siya na manatili sa distrito ng Trongsuo. Sa daan pa uwi, nararamdaman ni Xinhui ang matamis na hangin. Ang makasama si Juliet bilang asawa niya, ay ang hinintay niyang pangarap, ngayon ay natupad na rin sa wakas. Napagpasyahan ng dalawa na ipaalam sa pamilya. Tuwa ang lahat sa bahay. Ngunit, napansin ng kapatid ng asawa ni Juliet ang lungkot sa mga mata ni Juliet. Hinulaan niyang nag-aalala si Juliet tungkol sa pagkakalantad ng pagkakakilanlan ni Xinhui, na maaaring madamay ang pamilya. Banayad niyang pinakalmahan si Juliet na ang dahilan kung bakit niya dinala si Xinhui ay upang makasama ni Juliet ang mahal niya. Sa hinaharap mamuhay ka para sa sarili mo at huwag mag-alala ng labis. Masayang bumalik sa kwarto para matulog. Habang hinuhubad ang damit, narinig niya ang ingay sa kwarto. Lumilingon. Nakita niya si Xinhui na sumilip mula sa kumot. Mabilis niyang tinakpan ang damit. Tinanong si Xinhui kung bakit siya nasa kwarto niya. Sinabi ni Xinhui ng natural na parang wala lang, na napagpasyahan ng mamuhay bilang mag-asawa. Kailangang matulog ng magkasama para magmukhang tunay na mag-asawa. Mabilis na ipinaliwanag ni Juliet na hindi pa sila opisyal na nagpakasal. Pagpapanggap lamang bilang mag-asawa hindi pwede sa iisang kama. Hindi tumigil si Xinhui. Matigas na sinabing sa ganitong paraan lamang, magmumukhang tunay na mag-asawa. Kung matutulog ng hiwalay madaling mapaghihinalaan. Hindi pinakinggan ni Juliet ang sinabi, itinulak siya palabas. Kinabukasan, itinuloy ni Juliet ang trabaho sa panlabas na sangay. Si Mujong ay nagdala ng almusal. Sinabing si Xinhui ang nag-utos sa kanya. Ihanda ito ayon sa panlasa ni Juliet. Balak ni Juliet na ayusin ang trabaho ng mga lingkod sa bahay, bago umalis para magtrabaho. Ngunit sinabi ni Mujong na magtiwala siya. Tinipon na ni Xinhui ang lahat ng lingkod, at binigyan ng mga gawain. Pinagbili ni Xinhui na hayaang magtrabaho ng mahimbing si Juliet. Walang dapat alalahanin. Naluha si Juliet sa loob ng puso. Nang maghahanda siyang lumabas, tinawag siya ni Xinhui. Natatakot na baka kabahan siya sa matagal na hindi pagtatrabaho. Hinawakan niya ang kamay niya. Tinuruan siyang aliwin ang sarili. Ang matalik na kilos ng dalawa, nakita ng mga lingkod na nanonood. Nahiya hanggang sa hindi makatingin ang diretsyo. Mabilis na tumalikod, si Mujong at ang iba, labis na nasiyahan sa pakikitungo ng mag-asawa. Naisip na kung magkakaanak pa perpekto na. Ngunit para magkaanak kailangan munang magsama sa iisang kwarto. Dahil dito, ilang tao ang lihim na bumutas sa kisam ng kwarto ni Xinhui. Walang kaalam-alam si Xinhui, sinundo si Juliet pagkatapos ng trabaho. Naglakad ang dalawa sa maliit na daan sa ilalim ng mga bituin. Labis ang ginhawa ng pakiramdam. Ibinahagi ni Juliet kay Xinhui ang mga maliliit na bagay sa trabaho. Lahat ng alalahanin ay nawala rin. Nang makabalik ang dalawa sa bahay, si Mujong at ang iba ay nagsimulang magmalik-maliw. Sinabing gumuho ang kwarto ni Xinhui. Hindi na matitirhan. Hindi napansin ni Juliet na ito ay isang bitag. Balak sanang matulog kasama si Mirai nung isang gabi. Ipapahiram ang kwarto niya kay Xinhui. Mabilis na pinigilan ni Mujong at sinabi na ang kapatid ng asawa ni Juliet at si Mirai nung palaging magkatulog hindi nararapat na gambalain ni Juliet. Nakita ito ni Xinhui at hindi binigyan ng pagkakataon si Juliet na magpaliwanag. Itinulak siya sa kwarto, parehong nahiga ng matigas sa kama. Naalala, ang huling pagkakasama sa kwarto ay sa bundok Unbong. 7 taon na ang nakalipas, ginamit ni Xinhui ang pagkakataon para mang-asa. Sinabing nahulog si Juliet sa tubig noon. Binigyan niya ito ng artificial respiration. Hindi alam kung maituturing bang unang halik ng dalawa. Mabilis na ipinaliwanag ni Juliet na iyon ay pagliligtas. Paano iyon maituturing na halik? Pagkasabi tumalikod siya at hindi na pinansin si Xinhui. Hindi makatulog si Xinhui, nagpalipat-lipat. Pinapaalalahanan siya ni Juliet na sa ulunan ng kama ay may nobelang sinulat niya. Kung hindi makatulog, maaaring magbasa. Nakita ni Xinhui ang sira-sirang pabalat ng libro. Siguradong binasa ito ng maraming beses. Hindi maiwasang malungkot sa puso. Lumalabas na sa mga araw ng pagkakahiwalay. Si Juliet ay umaasa sa pagbabasa ng libro niya upang malampasan ang mahabang gabi. Sa hating gabi narinig ni Xinhui ang pag-iyak ni Juliet sa panaginip. Mabilis niyang ginising siya at tinanong kung ano ang napanaginipan. Sinabi ni Juliet na napanaginipan niya ang ama at si Sohee. Ang mga nangyari noon ay parang bangungot na sumusunod sa kanya sa loob ng maraming taon, na nagdudulot sa kanya ng madalas na hindi makatulog. Hindi inaasahan ni Xinhui na hindi pa rin nakaligtas si Juliet sa psikolohikal na trauma. Upang patulugin si Juliet, muling naging manunulat siya. Ikinuwento ang unang pagkikita kay Juliet. Nahulog siya sa kanya sa unang tingin. Habang nakikinig si Juliet, unti-unting natulog. Hinimas ni Xinhui ang balikat niya, puno ng awa ang mga mata. Sinabi tungkol kay Sohee na minsang pinagsilbihan ni Juliet. Malapit nang maikasal sa eunuko bilang kabit. Galit na galit si Sohee. Sinisi ang ama dahil ibinenta siya para sa posisyon. Walang pagsisisi ang ama niya. Naisip na, natural lang na umasa sa anak para sa kaluwalhatian. Sinisi ni Sohee si Juliet sa kanyang mga kasawian. Nanumpa na kung mahahanap niya si Juliet.
Papahirapan niya ito hanggang mamatay. Hindi nagtagal, dinala si Sohee sa bahay ng eunuko para pakasalan. Hindi siya makalaban, kailangang tanggapin lamang ang katotohanan na ibinenta siya ng ama para sa karangalan. Alam niya, nais ng eunuko na makuha ang pangunahing lupa sa Hangyang. Kaya diretso niyang sinabi na gusto niya ang kapangyarihan ng eunuko. Walang kailangang dote, basta tulungan siya ng eunuko na hanapin ang isang tao. Pagkasabi ibinigay niya ang retrato ni Juliet sa kabilang banda. Balak ni Seung-hee na tulungan si Juliet sa problema. Nagpasya siyang sumali sa pambansang pagsusulit upang makakuha ng posisyon sa distrito ng Trongsuo. Masigasig siyang nag-aral at humingi ng tulong kay Juliet. Gumawa si Juliet ng mahigpit na schedule para sa kanya. Hindi pinapayagan ang katamaran. Mula noon nagsara si Seung-hee para mag-aral ng husto. Dumating ang kapatid ng asawa ni Juliet kay Seung-hee na may pag-aalinlangan sa mukha. Sumama si Seung-hee sa kanya palabas para uminom. Pinakinggan ang kanyang salaysay. Ang kapatid ng asawa ni Juliet ay nababagabag tungkol sa relasyon kay Mirainong. Matapos tanggapin si Mirainong, nahihirapan pa rin ang dalawa kapag magkasama. Nararamdaman ng kapatid ng asawa ni Juliet na nananatili si Mirainong dahil sa bata. At naisip rin ni Mirainong na tinanggap siya ng kapatid ng asawa ni Juliet dahil sa bata. Pinakalmahan ni Seung-hee ang kapatid ng asawa ni Juliet na, kung mahal mo ang isang tao dapat kang maging matapang na habulin ito. Huwag matakot sa pagtanggi. Nakitang si Juliet ay nahihirapan mag-isa sa lahat ng bagay. Nais ni Seung-hee na ibahagi ang kanyang pasanin. Kaya nagpasya siyang sumali sa pambansang pagsusulit. Sa kabila ng kanyang edad, hindi naisip kung isang araw itinaboy siya ni Juliet. Ano ang gagawin niya? Ngunit ang matinding pag-ibig kay Juliet ay nagbigay sa kanya ng tapang. Nakitang nag-aalinlangan ang kapatid ng asawa niya. Sa damdamin kay Mirainong, pinayuhan siya ni Seung-hee na sa halip na lihim na hulaan ang nararamdaman ni Mirainong. Diretsyong ipahayag ang kanyang damdamin. Sabihin kay Mirainong na palagi siyang sasamahan. Pagkagat hapon pagod na umuwi si Juliet mula sa trabaho. Nakita sa daan ang mga mangangaso ng alipin. May dalang mga espada. Nag-alala na baka mga tauhan ito ni Sohee, na ipinadala upang hanapin siya. Mabilis siyang umuwi para hanapin si Seung-hee. Ngunit hindi niya ito nakita. Sinabi ni Mirainong na lumabas ang dalawang magkapatid para uminom. Malapit nang makabalik, naakit si Juliet sa damit ng bata na tinahi ni Mirainong. Kinuha ito at hinaplos. Pinayuhan siya ni Mirainong na magkaanak. Sinabing ang pagbubuntis ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang tunay na kaligayahan ay ang pagkakaroon ng pag-ibig ng magkasintahan. Sang-ayon si Juliet dito, ngunit natatakot sa kaligayahang iyon. Lumubog ang gabi, hindi pa rin nakabalik ang dalawa, lalong nag-alala si Juliet. Ipinadala ang mga tao para hanapin. Hindi nagtagal, dinala ng lingkod ang dalawa pabalik. Nais ng kapatid ng asawa ni Juliet na makipag-usap kay Mirainong. Hinila rin ni Juliet si Seung-hee sa kwarto, kahit nag-aalala sa kaligtasan ni Seung-hee. Ngunit ang mga salita ni Juliet ay parang matatalim na punyal. Sinabi niya na, ang presensya ni Seung-hee ay nagpapakaba sa kanya. Ano mang ingay, natatakot siya na mabunyag ang peking pagkakakilanlan niya. Kapag wala si Seung-hee, mas magaan ang pakiramdam niya. Nasaktan si Seung-hee, tahimik na umalis. Natataranta si Juliet, tumakbo palabas para hanapin si Seung-hee. Nakalimutan pang magsuot ng sapatos. Nakitang nakatayo si Seung-hee kasama ang mga mangangaso ng alipin. Akala niya nasa panganib siya. Kinuha niya ang bato at tumakbo upang harangan si Seung-hee. Iniutos sa kanila na lumayo. Pinatigil ni Seung-hee ang lahat. Pagkatapos ay ipinaliwanag kay Juliet na ang mga iyon ay mga hinir niya upang hanapin ang ama ni Juliet. Natakot si Juliet at napalugmok sa lupa. Inamin na akala niya aalis si Seung-hee. Nangako si Seung-hee na kahit anong masasakit na salita ang sabihin ni Juliet, hindi siya aalis. Ipinaliwanag ni Juliet na hindi siya kailanman nagmahal o nagkaroon ng kaligayahan. Ang mga magagandang araw kamakailan ay parang panaginip. Natatakot siyang mawala ang panaginip at bumalik sa wala. Wala na akong ibang mapupuntahan. Huwag mo akong iwan. Kinuha ni Juliet ang buong tapang upang harapin ang puso niya. Sinabing hindi niya kayang mawala si Seung-hee. Itinabi ng dalawa ang lahat ng alalahanin. Nagpa siya na maging tunay na mag-asawa. Si Seung-hee. Binuhat si Juliet pauwi, akala natutulog na ang lahat. Hindi inaasahan na may mga hindi pa nalulutas na gulo. Ang kapatid ng asawa ni Juliet at si Mirainong ay nag-aaway. Patuloy siyang tinanong ni Mirainong kung gaano katotoo ang damdamin niya para sa kanya. Taimtim na sumagot si Mirainong na sa simula ay mailayunin niya siya. Nalapitan siya. Ngunit ang pagliligtas sa kanya mula sa karwahe ay totoo. At ang kaligayahan ng pakasalan siya ay totoo rin. Hindi inaasahan ni Mirainong na nag-aalala pa rin siya sa mga lumang bagay. Hindi maiwasang magbiro na kung hindi siya buntis. Marahil ay hindi rin siya pinayagan na manatili sa tabi niya. Sa pagpapaliwanag ng kapatid ng asawa ni Juliet, biglang naramdaman ni Mirainong ang kakaiba. Tumuwo sa paa at nakitang dumudugo. Natakot siya at malakas na tinawag si Juliet. Mabilis na inalalayan siya ni Juliet pahiga. Agad na tinawag ang doktor. Pagkatapos suriin, sinabi ng doktor sa lahat na hindi buntis si Mirainong. Ang kalagayan niya ngayon ay dahil sa irregular na regla. Hindi makapaniwala si Mirainong. Kamakailan ay madalas siyang nahihilo. Ang pagsusuka ay malinang na tanda ng pagbubuntis. Matyagang ipinaliwanag ng doktor na, marahil dahil sa sobrang pagnanais na magkaanak, kaya nagkaroon ng peking sintomas ng pagbubuntis ang katawan. Pinayuhan ni na Juliet at Seung-hee ang kapatid ng asawa ni Juliet na mahal ni Mirainong siya ng tapat. Dinamayan siya mula sa hukuman, kaya dapat siyang magtiwala at alagaan siya. Nakonsensya ang kapatid ng asawa ni Juliet. Bumalik sa kwarto para alagaan si Mirainong. Nakita niya ang diary ni Mirainong para sa anak.
Bawat salita ay puno ng pag-asa. Para sa anak na isisilang. Naisip ang sakit ni Mirainong sa pagkawala ng anak. Hindi niya napigilan ang pagluha. Nanatili siyang gising buong gabi sa tabi ni Mirainong. Nang magising, nakita niyang umalis si Mirainong nag-iwan ng liham. Mabilis siyang pumunta sa bahay ng kinukop na ama ni Mirainong para hanapin siya. Ngunit nagulat nang malaman na pumunta siya sa bahay aliwan. Bago siya kinuha ng ina, gumagawa si Mirainong ng mga gawaing bahay tulad ng paglilinis at pagluluto sa bahay aliwan. Ngayon para mabuhay, bumalik siya sa dating trabaho. Hindi inaasahan na sa simula pa lang ng trabaho. Napagkamalan siyang babaeng bayaran at nilapastangan ng isang bisita. Sa kritikal na sandali, dumating ang kapatid ng asawa ni Juliet sa tamang oras. Kinontrol ang bisitang iyon, buong dangal na ipinahayag na siya ang asawa ni Mirainong. Naghanap ang dalawa ng tahimik na lugar. Ang kapatid ng asawa ni Juliet. Sa wakas ay nasabi ang mga salitang hindi pa nasasabi. Mahal ko si Mirainong. Kahit anong layunin niya noong una akong lapitan, hindi kailanman nagbago ang damdamin ko. Inakap nila ang isa't isa habang umiiyak pagkatapos ay nagkahawak kamay pauwi. Hindi nagtagal, ipinahayag ang desisyon ng pagkakatalaga sa kapatid ng asawa ni Juliet. Malapit na siyang pumunta sa Hansan para maglingkod. Sa gabi bago umalis, ipinahayag ng kapatid ng asawa ni Juliet ang pasasalamat kay Juliet. Sa pagpapalaki sa kanya, sa loob ng mga taon, akala niya ay makakapagtrabaho siya malapit sa bahay. Ngunit hindi inaasahan na hindi ito mangyayari. Lumuluha si Juliet habang hinatid siya. Itinupi ni Mirainong ang manggas. Ipinapakita ang pulseras na ibinigay ni Juliet. Ito ang unang regalo, na puno ng init at kabutihan na natanggap niya. Sa hinaharap tiyak na lagi niya itong susuotin. Bago umalis sinabihan ni Golden ang kapatid na si Siudzik, kailangang alagaan ng mabuti si Good. Pagkatapos ay umalis sa harap ng mga mata ng lahat. Kinabukasan narinig ni Good na ang asawa ng punong bayan ay nananawagan sa lahat na mamuhunan. Sa pagtatanim ng ginseng na wantusay, si Badha ay hindi pa nakarinig tungkol sa ganitong uri ng ginseng. Balak niyang magpadala ng tao para mag-imbestiga. Ngunit naisip na malapit na ang pagsusulit. Kaya dapat siyang mag-focus sa pag-aaral para kay Siudzik. Hindi dapat magambala, kaya hindi niya ito pinansin. Hindi niya alam na isang malaking sakuna ang malapit nang mangyari. Ang bagong punong bayan ay nanungkulan na. Sa oras na ito hindi pa rin alam ni Good na ang punong bayan na ito ay ama ni Sohee. Ang amo na kanyang pinaglingkuran noon. Kakapasok pa lang sa tungkulin, ang punong bayan ay ipinakilala sa punong bayan ang isang magandang negosyo. Mayroon siyang kaibigan na nagngangalang Heosun na nagbebenta ng buto ng ginseng na wantusay. Ang mga butong ito ay lubhang bihira. Matapos siyang makumbinsi, si Heosun ay pumayag na ibenta lamang ang mga buto kay punong Jeongsuo. Umaasa na ang punong bayan ay mananawagan sa lahat ng tao sa bayan na bumili ng mga buto, magtanim ng ginseng na wantusay. Bumalik sa bahay ang punong bayan at nakipag-usap sa kanyang asawa. Masayang pumayag ang asawa ng punong bayan dahil sa pagkuha ng guro para turuan ang kanilang anak na lalaki na mahina sa pag-aaral, naubos na ang pera sa bahay. Inaasahan niya, nakikita ng malaki mula sa ginseng na wantusay. Ngunit nadama ng punong bayan na ang alok ng punong bayan ay may bahid ng kaduda-duda. Kailangang pag-isipang mabuti at sinabihan pa ang asawa na huwag magmadali sa kilos. Sa panahong ito, si Good ay nagtutok sa pag-aaral para kay Siudzik. Kasama siya, si Siudzik ay madalas nagagambala. Hindi mapigilan ang hawakan siya. Kinurot ang pisngi niya at tinitigan ang mukha niyang nagtatampo. Si Aling Morong ay nagdala ng masarap na pagkain para sa dalawa. Sinabi sa kanila na kumain habang nag-aaral. Si Siudzik ay binuka ang bibig at hinintay na subuan ni Good. Pagkatapos kumain ay sinubuan din si Good. Natalsikan ng sarsa ang gilid ng bibig ni Good. Nilinis ito ng kamay ni Siudzik. At hindi sinasadyang isinubo ang daliri. Kalahati na ng ginagawa nang maramdaman niyang may mali. Tinignan niya si Good na hihiyang na mula si Good. Ang hangin ay naging mainit. Ang dalawa ay hindi napigilan ang lumapit sa isa't isa at halikan ang labi ng bawat isa. Ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga labi, biglang tumigil si Siudzik. Ipinaliwanag na, mahalaga ang yugto ng pag-aaral ngayon. Hindi dapat magambala. Ang buong nayon ay umaasa sa resulta ng pagsusulit niya. Hindi siya pwedeng mapahiya. Pagkatapos sabihin ito balak niyang bumalik sa kanyang kwarto. Sinabi na bago ang pagsusulit dapat matulog silang magkahiwalay. Si Good ay nabagabag sa halik na natigil. Naramdaman ang init na parang apoy. Hindi mapakalmahan at hindi makatulog. Kinuha niya ang unan at pumunta sa kwarto. Nakita niyang seryosong nag-aaral si Siudzik. Hindi niya nais abalahin kaya bumalik sa kanyang kwarto. Sa araw ng pagsusulit dinala ni Good ang buong pamilya para suportahan si Siudzik. Si Siudzik ay kumpiyansang pumasok sa silid ng pagsusulit. Ang asawa ng punong bayan, nakita ang pangalan ng kanyang anak sa listahan ng mga pumasa. Tuwang-tuwa, paulit-ulit na ipinagyabang kina Siung-Vicky at Good. Ang mga hindi nakita ang pangalan nila, si Siudzik ay humingi ng paumanhin sa lahat. Dahil nabigo niya ang kanilang inaasahan. Pagkatapos nito lumabas ang punong hukom. Inanunsyo ang nanalo sa pagsusulit na si John Pio, ang asawa ng punong bayan ay natulala. Si Good at ang lahat ay pumaligid kay Siudzik. Natatawa at binabati siya sa pagkakapasa bilang unang lugar. Ang pamilya ay nagdaos ng salu-salo para kay Siudzik. Hiniling ni Siudzik kay Good na tuparin ang kanyang hiling. Ano ang hiling ng binata? Ang unang gabi na sinasabi niya ay ang unang gabi natin. Pagkatapos ng salu-salo binigyan ni Good si Aling Morong ng bagong damit at gustong magdaos ng kasal para kay Aling Morong at sa kanyang kasintahan. Ang dalawang nagmamahalan ay nagsagawa ng seremonya sa harap ni Good at Siudzik. Bagamat simple ang ritual, para sa kanila ito ay isang malaking karangalan.
Pagkatapos ng seremonya lumabas sina Good at Seulziki para magpahangin. Akala ni Good ang hiling na gustong ipatupad ni Seulziki ay ang unang gabi ng dalawa, hindi niya inasahan na ito ay para pagtagpuin sina Aling Morong at ang kasintahan. Sinabi ni Seulziki na, alam niya na ang pinakagusto ni Good ay makita ang kaligayahan ng mga nasa paligid. Kaya, tutulungan niya siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Ngunit sa totoo, ang orihinal na hiling niya ay ang makasama si Good sa unang gabi. Narinig ito ni Good at hindi napigilan ang halikan siya. Si Seulziki ay mabilis na tumugon sa halik. Ang kanilang halik ay puno ng pag-ibig at hindi matapos-tapos. Mahirap pigilin. Kinabukasan may isang mamamayan na dumulog kay Good. Isinangla niya ang kanyang lupa para bumili ng buto ng ginseng na 1-2 kay Hyeosun. Ngunit 3 araw nang lampas sa deadline at wala pa rin si Hyeosun. Sa tingin niya ay niloko siya. Si Goody ay nagulat. May iba pang mamamayan na dumulog sa kanya dahil dito. Tila hindi simple ang pangyayari. Matapos manalo bilang unang lugar, si Seulziki ay hinirang bilang opisyal. Nakipagtulungan sa punong bayan. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang, may mga mamamayan na pumasok para hanapin ang punong bayan at parusahan. Sinabi na ang buong bayan ay nagkagulo. Lahat ay sumunod sa asawa ng punong bayan. Ipinagbili ang mga bahay para bumili ng buto ng ginseng na 1-2. Natuklasan na si Hyeosun ay manloloko. Sa parehong oras, maraming mamamayan ang dumulog sa asawa ng punong bayan. Para humingi ng hustisya, umiyak at nagmalinis ang asawa ng punong bayan. Sinabi na sumunod lamang siya sa utos ng punong bayan. Walan siyang kinalaman dito. Narinig ito ni Good at napagtanto na hindi simple ang nangyari. Nalaman niya na matapos siyang tanggihan, ang punong bayan ay nakipagsabuatan sa asawa ng punong bayan. Galit na galit ang punong bayan. Kasama si Seulziki pumunta sa opisina para kausapin ang punong bayan. Nang makita ni Seulziki ang mukha ng punong bayan, agad niyang pinatakbo ang kasama pa uwi. Sinabi kay Good na magtago. Balak niya, umalis bago pa siya makilala ng punong bayan. Ngunit tinawag siya ng punong bayan pabalik. Sinabi na parang pamilyar ang itsura niya. Si Seulziki ay sinubukang panatilihin ang kalmado at sinabi, ako ang opisyal ng bayan ng Cheongsu Junyo. Ang punong bayan ay nagpumiglas upang makawala sa pagpigil ni Seul. Ilke ay humablot sa punong bayan. Sa tamang sandali pumasok si Good. Lumalabas na nahuli ang pagdating ng kasama. Hindi na abutan na sabihan si Good na nasa panganib siya. Sa sandaling makita ang punong bayan, ang mga alaala ng pang-aapi sa kanya noon, ay muling bumalik sa isip ni Good. Natulala siya at hindi makagalaw. Si Seungdiki ay lumingon nakita siya at agad sinabihan siyang umalis. Si Good ay nataranta at tumakbo palayo. Pagkalabas ng hina ang buong katawan niya at halos matumba. Akala niya ay nakaligtas na siya. Ngunit hindi niya inasahan na darating si Sohee. Agad siyang yumuko. Nang makita niyang dumaan si Sohee tumayo siya at umalis. Ngunit nakilala pa rin siya ni Sohee. Napakabuti na makita ka Good.